Si Gray ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan, na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan, yaman at kasikatan, walang sino man ang tumatayo sa kanyang tabi at wala siyang pinagkakatiwalaan. Isang araw ay bigla siyang namatay at muling isinilang bilang isang sanggol na walang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang mga taong nasa harapan niya at tinawag nila siyang Arthur at hinala niya na siya ay na-reincarnate. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang walang bilang na mga tagumpay siya ay babagsak bilang isang walang magawang sanggol. Sina Alice at Reynolds ay mabuti siyang inalagaan at mukhang kumbinsido sila na anak nila siya at sa palagay niya at makatwiran iyon, gayunpaman ay hindi siya masaya o marahil ito ay dahil sa isang patuloy na pakiramdam ng takot, hindi niya kontrolado ang kanyang mga pangangatawan sa paggalaw. Wala sa mga nangyayari ang ayon sa kanyang gusto at ang katawan niyang ito ay parang bilangguan. Patuloy niyang nais na magising ngunit patuloy ang kakaibang panaginip na ito kaso sa kasamaang palad, ito ang malupit na realidad na kanyang haharapin mula ngayon. Sa kabila nito ay nasaksihan ni Arthur ang isang bagay na mas kakaiba pa, kaya ng kanyang tatay na magpakita ng mahika at gamitin ito upang palakasin ang kanyang sarili, ang kanyang nanay ay mayroon ding mahika na ginagamit niya upang pagalingin ang kanyang tatay. Nagtataka si Arthur kung paano gumagana ang mahika at dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kilala sa kanyang nakaraang buhay, tunay siyang nabighani sa mahika at nais niyang makakita pa ng higit at upang magawa ito, napagtanto niyang kailangan niya munang lumaki. Samantala ay pumasok ang kanyang tatay sa gubat at nilupig ang isang halimaw gamit ang kanyang mahika sa pagpapalakas. Di nagtagal ay dumating ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang maglibang at malamang silang lahat ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Bumalik kay Arthur dahil wala siyang ibang magawa ay sinuri niya ang kanyang paligid at sinipsip ang maraming kaalaman hanggat maaari, dahil saan man ay may mga kaalaman at kapangyarihan at bumalik si Reynolds sa bahay pagkatapos ng pangangaso, at nagtataka si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan na kung saan bawat isa ay pinapayagang magmay-ari ng sandata. Kung ito nga ang kaso ay nangangahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagtulak dito, naniniwala si Arthur na makatwiran lamang na makuha niya ang mga kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang umangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maaaring itanong, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkabigo ay masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga tunay at walang kapantay na sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala man lang siyang kalayaan na matulog ng mapayapa dahil sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kaaway gabi-gabi, ngayon na nararanasan niya ang kapayapaan, nasanay na siya sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos ng mga araw, linggo at maraming buwan ay natutong gumapang si Arthur at mabilis na nagtungo sa salamin upang tingnan kung gaano siya kagwapo matapos masanay sa paggapang at magkaroon ng magandang kontrol sa kanyang mga kamay. Palihim siyang lumabas ng kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at nagtungo sa aklatan. Doon ay kinuha niya ang isang aklat at nagnanais matuto patungkol sa mundong ito at natuklasan na ang kontinenteng kanyang kinalakihan ay tinatawag na Deccan. Ang Deccan ay naglalaman ng 3 kaharian at ito ang kaharian ng Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kaharian ng Elanwar, kung saan naghahari ang mga elf sa kailaliman ng isang gubat at sa wakas, ang kaharian ng Sapan, kung saan nakatira ang mga tao kasama na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya ngunit ang trono ay minamana ay hindi katulad sa kanyang dating mundo kung saan maaaring agawin ng sino man ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa naunang hari. Matapos magtipon ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, hinanap ni Arthur ang isang libro tungkol sa mahika at sa isang napaka-cute na paraan na kinuha niya ito mula sa istante. Pagkakuha ng libro ay nagsimulang magmuni-muni si Arthur kung paano mas maunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kanyang kinuha ay upang maunawaan niya kung bakit ganito at balak niyang pag-aralan ang mahika na tinutukoy ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito'y maipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at makikita lamang sa isa sa bawat 100 tao. Bukod dito ay 2 uri lamang ng mana ang umiiral sa mundo at ang pagpapalakas, na nagpapahusay sa mga kakayahan ng katawan gamit ang mana at ang paglikha, na nagpapakita at nagkokontrol ng mana ayon sa nais ng manggagamot. Habang binabasa ito ay naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang nanay kanina, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang tagalikha at bagaman ang bawat taong nagtataglay ng mana ay may tinatawag na mana core, na karamihan sa mga salamangkero ay sinisimulang gamitin sa simula ng kanilang pagdadalaga.
Kapag mahusay nila itong nagamit at naging bihasa sila ay maaari nang maging mages at matapos mabasa ito, naniniwala si Arthur na ito ay katulad ng konsepto ng Kai na pamilyar siya, subalit nagdududa siya kung ang kaalamang ito ay magiging sandata para sa kanya, bilang isang nag-aambisyon na mandirigman ng Congo. Sa sandaling iyon ay tinatawag niya ang kanyang panloob na Kai at malapit nang maabot ang isang tiyak na antas, nang si Arthur ay ginugulo ng kanyang ina na si Alice, binuhat siya nito na parang sanggol na siya at tinitigan siya ng mabuti at sa una, inakala niya na nahuli siya sa kanyang palabas ngunit ipinahayag ni Alice na kailangan niyang palitan ang kanyang pampers, na sa katunayan ay amoy na. Habang nagpapalit si Alice ng kanyang diapers ay labis na nadismaya si Arthur sa kung gaano naging bilangguan ang kanyang katawan, sumumpa siya na magkakamit siya ng higit pang kapangyarihan balang araw, samantala ginugugol ni Alice ang kanyang oras sa pagtatala ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natutuwa sa kung gaano kabilis ang pag-unlad niya sa mundong ito. Gayunpaman ay nababahala siya sa katotohanang hindi pa ngumiti sa kanila si Arthur at ang pag-iisip dito ay nakakalungkot para sa kanya. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang tinuturuan ng kanyang asawa na si Ray si Arthur kung paano gumamit ng espada. Tuwang-tuwa siyang ipaalam kay Alice ang tungkol sa pag-unlad ni Arthur, ngunit galit si Alice dahil tinuturuan ng kanyang asawa ang kanilang batang anak ng isang mapanganib na kasanayan at humihingi siya ng paumanhin, ngunit naniniwala siya na masyado pang bata si Arthur para matutong gumamit ng espada at pinagalitan niya ng malakas ang kanyang asawa. Sa kabilang banda ay maingat na pinapanood ni Arthur ang mga ito at ginagamit ang mga ito bilang balangkas upang maunawaan ang istruktura ng pag-aasawa, bagaman nagsisimula siyang maniwala na maaaring pamunuan ng mga kababaihan ang mundo kung saan sila nakatira. Kalaunan sa araw na iyon ay dinala ni Alice si Arthur sa palengke at labis siyang nasasabik sa lahat ng nakikita niya. Bawat item na nakikita niya ay parang aralin na matututunan niya at ngayon ay nauunawaan niya kung bakit paligid-ligid ang tingin ng mga sanggol na parang pamilyar sila sa lugar, lalo na sa mga bagay na hindi umiiral sa kanyang dating mundo. Nakapagmasid din siya ng mahika ng malapitan na nakita niyang napaka-importante at sa daan pauwi ay unti-unti siyang nakakatulog ngunit bago iyon, naisip niya kung gaano ka-helpful ang kanyang pamilya sa kanya at sa wakas, nakauwi sila at dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Sa daan ay pinag-uusapan ni Alice kung gaano siya kasaya tuwing lumalabas siya ng kama para magbasa at kung gaano siya ka-curious tuwing nasa palengke sila, naniniwala siyang namana niya ang mga katangiang ito mula sa kanyang ama na si Ray na katulad niya. Napagpasyahan niyang maaaring tumakas siya balang araw upang makita ang mundo, ngunit umaasa siya na magkakaroon siya ng mas mapayapang buhay at ng gabing iyon, pinanood ni Arthur ang kanyang ama na gumagawa ng mahika at labis siyang nasabik sa ideya na mayroon siyang matututunan mula rito ng malapitan. Pinanood niya ang kanyang ama na nagtaas ng ilang bato mula sa lupa at nagbago ng isip bago pa man siya lubos na madismaya. Dumating si Alice at tiniyak sa kanya na nagsisimula pa lamang si Ray at hinimok siyang mas maging mapanuri at sa sandaling iyon, pinalakas ni Ray ang kanyang mahika at nagpakita ng ilang mga advanced na kasanayan. Nakita ito ni Arthur at agad niyang napagtanto na ang kanyang ama ay isang augmenter at nabuhayan siya ng loob na gumawa ng sarili niyang trick, ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang ipaalam sa kanya ng kanyang ina na oras na ng kanyang pagtulog. Habang binubuhat siya papunta sa kanyang silid ay napansin niya ang isang libro sa istant at patuloy itong itinuro habang malakas na umiiyak, hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang basahin ito. Pagkatapos ng sandaling pagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mukha ay napilitan siyang hayaan siyang magbasa nito sandali, habang binabasa niya ang libro ay naalala niya ang lahat ng kaalaman na kanyang natamo sa kanyang pagnanais na makabuo ng isang man-acre para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ilipat ang lahat ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan patungo sa isang punto, ginawa niya ito sandali at noong akala ng kanyang mga magulang na marahil ay natutulog na siya, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa loob ng bahay. Nang mangyari ito ay mabilis na sumisid si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at nasunog ang kanyang likod subalit matapos masigurado na ligtas si Alice, naalala nilang naiwan nila si Arthur sa bahay at dali-dali silang tumakbo papasok sa bahay at labis na nagulat nang makita nilang lumulutang sa himpapawid si Ray. Naiwan silang nakatulala sa tanawin at wala silang nagawa kundi panoorin siya habang bumababa sa lupa at habang ginagawa ito, nagsimulang bumagsak ang bubong at dahil bata pa lamang si Arthur, hindi siya nakaiwas sa oras ngunit mabilis na iniligtas siya ng kanyang mga magulang mula sa maaaring naging muling pagtatagpo niya sa ilalim ng mundo.
Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umiyak at naunawaan ni Arthur na gagawin ni Alice at Ray ang lahat upang panatilihin siyang ligtas, isang pakiramdam ng kasiguraduhan na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Ilang taon ang lumipas at si Arthur ay isa ng batang lalaki na nagsisimulang matutunan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang ama na si Reynold. Magkaharap sila sa hardin kung saan sinusubukan ng kanyang ama na iabot sa kanya ang kanyang pinahahalagahang guwantes. Ngunit tinanggihan ito ni Arthur dahil alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang gamitin ang mga ito sa kanyang edad. Sa halip ay kinuha niya ang isang kahoy na espada at gayon din ang ginawa ng kanyang ama at agad na umaksyon si Arthur, sinusubukang ilunsad ang tatlong magkakasunod na atake sa kanyang ama, ngunit mas malakas ang kanyang ama at madaling naharangan ang bawat isa sa kanyang mga atake. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng kanyang ama ang kanyang mahika upang patibayin ang mga patpat, kaya nagpasya siyang gawin din ito at ibinuhos ang kanyang mana sa kanyang kahoy na espada. Hindi nagtagal ay muling sumugod siya sa kanyang ama na nagulat nang magawang baliin ni Arthur ang kanyang patpat sa dalawa. Ngumiti si Arthur at ipinahayag na mas maganda ang kanyang kahoy kumpara sa kahoy ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ama na mas mahalaga ang tibay at gayunpaman ay napagtanto ng kanyang ama na si Arthur ay isang henyo. Kaya nagpasya siyang kausapin ang kanyang asawa tungkol sa pagpapadala kay Arthur sa labas ng bayan para mag-aral sa isang tunay na guro. Tutol na tutol ang kanyang inang si Alice dito dahil ayaw niyang mawalay ang kanyang anak sa kanya lalo na't 4 na taong gulang pa lamang ito. Ipinaliwanag ni Reynold na sa murang edad na 4 at mas malakas na ang kahoy ni Arthur kumpara sa kanya, na nangangahulugang dapat siyang sanayin ng isang bihasang mandirigma. Subalit bago pa sila makapagpasya at si Arthur mismo ang nagsalita na dapat silang lahat na magkasamang umalis, bagamat tila isang kakaibang ideya ay agad na sumang-ayon ang magulang ni Arthur, marahil dahil hindi pa talaga naaapektuhan ng krisis sa pabahay ang kanilang mundo. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang mga dating kasamahan ni Alice at Reynold upang maglakbay kasama nila. Ipakilala ni Arthur ang kanyang sarili sa kanilang lahat at ang dating pangkat ng kanyang mga magulang ay binubuo ni Adam ang leader, si Angela ang may malaking dibdib na babae, si Der ang pangkaraniwang itsurang lalaki, si Helen ang mamamana, at si Jasmine, ang kakaibang batang babae na tila may pagdududa kay Arthur sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal ay nagpasya silang umalis at nalaman ni Arthur na ang mundo kung saan sila naroon ay gumagamit pa rin ng medyo primitibong paraan ng transportasyon kumpara sa kanyang mundo kung saan karaniwan na ang paggamit ng air Ubers. Makalipas ang ilang sandali at nagpasya silang magpahinga sandali upang kumain, ngunit hindi ito naging maayos nang biglang lumitaw ang mga lobo mula sa kagubatan dahil sa amoy ng pagkain. Agad na kumilos si Jasmine at kinuha ang kanyang 2 daggers at lumundag sa labanan. Tinatabas ang bawat lobong lumalapit sa kanya at samantala ay sina Reynold, Adam at Helen ay nakapatay din ng ilang lobo gamit ang kanilang mga sandata. Samantala ay ginamit ni Der at Angela ang kanilang mahika upang tuluyang wasakin ang natitirang mga halimaw. Nang gabing iyon sila ay nagpiging sa laman ng mga halimaw at makalipas ang ilang sandali, napansin ni Alice na dumudugo pa rin ang braso ni Reynold at nagpasya siyang gamutin ito. Agad na tumayo ang iba pang mga kasapi ng pangkat mula sa kanilang mga pwesto at bumuo ng protective circle sa paligid nila, na nagtaka kay Arthur ngunit di nagtagal ay nalaman niya na si Alice ay isang napaka-espesyal na salamangkera na may mahiwagang kakayahan sa pagpapagaling na bihirang-bihira. Dahil sa bihirang kakayahang ito ay laging nasa panganib si Alice na makuha, at isa ito sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa kanayunan upang manatiling hindi napapansin at sa kabutihang palad. Walang problema ang mahika ng pagpapagaling ngunit pagkatapos nito, nagpasya si Adam na kailangan niya ng ehersisyo at hiniling kay Arthur na mag-ensayo kasama siya. Sumang-ayon si Arthur sa pagsasanay habang binalot ni Adam ang kanyang matalas na sibat ng tela upang maiwasan ang anumang pinsala. Handa na sila para sa sesyon ng sparring at pinuno nila ang kanilang mga sandata ng mana at sa pagkabigla ni Adam, si Arthur ang unang gumawa ng hakbang habang ginagamit niya ang mahika upang mapataas ang kanyang bilis. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat papalapit kay Adam bago mawala at lumitaw sa likuran niya na ikinagulat ni Adam. Sa kasamaang palad ay nadulas si Arthur na nagbigay ng pagkakataon kay Adam na makabawi. Hindi nagtagal sila ay nagsimulang magpalitan ng mga mabibigat na galaw. Nagulat ang lahat sa bilis ni Arthur subalit sa huling sandali, siya ay naitapon sa ere dahil sa kanyang magaang katawan at napilitan si Angela na iligtas siya gamit ang kanyang mahika ng hangin.
mahinahon siyang lumapag sa lupa sa ibaba habang sinisimulan ng ibang mga kasapi ng grupo na pagsabihan si Adam dahil sa pagiging labis laban sa isang bata. Ipinagtanggol ni Adam ang sarili niya sa pagsasabing masyadong malakas ang bata ngunit walang nakinig sa kanya. Si Jasmine sa kabilang banda ay lubos na naintriga sa mga kasanayan ni Arthur at nagsimulang magtanong tungkol sa mga teknik na ginagamit niya. Ang mga susunod na araw ay mabilis na lumipas habang nagsasanay, kumakain, natutulog at muling nagsasanay si Arthur kasama ang halos bawat kasapi ng grupo. Natutunan ang mga teknik ng sibat mula kay Adam at mga push-up mula kay Reynold, pagpana mula kay Helen at pagtakbo na parang si Usain Bolt mula kay Jasmine, na tila nagkagusto na sa bata. Sinubukan ni Jasmine na akitin siya sa isang maliit na partido sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang maliit na espada na may kaunting baby oil dito, ngunit ayaw ni Alice ang ina ni Arthur na maluto ang kanyang anak kaya tinawag niya ito palayo. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa mga karwahe nang bigla silang napilitang huminto sa ilang mahiwagang pangyayari. Bigla ang umulan ng mga palaso patungo sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na sila ay inaatake ng mga bandido. Agad na tumalon si Nader at Adam sa harapan ng mga karwahe habang ginamit ni Angela ang kanyang mahika ng hangin upang itaboy ang lahat ng paparating na mga palaso, habang sumisilip si Arthur palabas at natuklasan niyang napapalibutan sila ng mga bandido mula sa lahat ng panig. Inutusan ng pangit na pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at alisin ang lahat ng iba pa, dahil maaari silang ibenta sa mataas na halaga at sumigaw sa pagsang-ayon ang mga bandido at tumalon sa sona ng labanan kung saan isa-isa silang nagluluto, sa mga kamay ni Reynold at ng kanyang pangkat. Isa-isa ring sinimulang wasakin ng bawat miyembro ng pangkat ang mga bandido, at alam ni Arthur na mas malakas ang kanyang pangkat sa individual na batayan ngunit nagsimula ang problema nang subukang lumunin ng mga bandido ang pangkat sa pamamagitan ng dami ng kanilang bilang. Nagsimulang mapagod ang mga kasapi ng pangkat sa walang tigil na labanan at habang ang pinuno ng mga bandido ay nakipaglaban ng isa sa isa kay Reynold at itinulak siya sa karwahe kung saan naroon si Arthur, nasira ang karwahe habang mabilis na sinubukan ni Alice na tulungan si Reynold, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gamitin ang kanyang mahika dahil lalo lang itong magpalala sa sitwasyon. Tumayo si Reynold at sinabihan si Arthur na dalhin ang kanyang ina sa ligtas na lugar habang haharapin niya ang pinuno ng mga bandido. Bagaman gusto ni Arthur na lumaban at inaangkin niyang sapat na siyang malakas upang hawakan ang mga ito, sumigaw sa kanya ang kanyang ama na gamitin ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang ina dahil mayroon itong dinadala sa sinapupunan. Nagtaka si Arthur kung kailan nangyari ang pagkakataon para magawa iyon ngunit nagpasya pa rin siyang tumakas kasama si Alice. Sinubukan ng pinuno ng mga bandido na habulin sila at habang patuloy na tumatakbo si Arthur, muling inatake ni Reynold ang pinuno ng mga bandido na pinilit siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bagamat nagpapatuloy si Arthur sa pagtakbo ay hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang daan na hinaharangan ng maraming kaaway. Sa kabutihang palad ang kanyang mga kasamahan sa pangkat ay mga propesyonal at nagawa nilang isa-isang alisin ang lahat ng mga bandido sa kanyang daan. Pinasalamatan ni Arthur ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tulong at nagpatuloy sa pagtakbo ng buong bilis, nang bigla silang maambush ng isang salamangkero na inatake sila gamit ang kanyang mahika ng hangin. Nagpasya si Arthur na itulak ang kanyang ina sa kaligtasan habang siya mismo ay tinamaan ng malaking pinsala, na nagtulak sa kanya pataas sa ere at sa ibabaw ng bangin na nagpasya siya na hindi siya mamamatay ng mag-isa at inihagis ang kanyang kutsilyo na nakatali sa isang lubod sa kanyang umaatake. Hinihila ito pababa kasama niya. Agad na sinubukan ni Nader at Angela na gamitin ang kanilang mahika upang iligtas ang batang si Arthur habang sumisigaw ang kanyang ina sa kanyang pangalan na may luha sa mga mata. Sa lahat ng oras na iyon ay nakadama si Arthur ng kapayapaan na parang nakamit niya ang isang bagay. Nagtataka siya kung ito ba ang pakiramdam ng kaligayahan nang bigla siyang mapaluha nang maisip niya na magiging kuya na sana siya, ngunit ngayon ay nawala na ang pagkakataong iyon. Sa ganitong mga sandali ng matinding emosyon at aksyon, ang kwento ay nag-iiwan ng isang makapangyarihang epekto nagpapaalala sa mga mambabasa ng kahalagahan ng pamilya, katapangan at sakripisyo. Habang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata matapos ang pagbagsak at natuklasan niyang buhay pa rin siya, nagtataka siya kung nasaan na siya nang biglang gumalaw ang lupa sa ilalim niya dahil may napakalaking nilalang na papalapit. Sinubukan ni Arthur na tumayo para makita kung ano iyon at lubos siyang natakot nang makita ang isang nakakatakot na mukhang demonyo na tinawag siya sa kanyang pangalan,
Natakot man siya na hindi basta-basta sumuko si Arthur at lumundag siya upang salakayin ang demonyo pero tinatabig lang siya nito ng mahinahon. Nang makabangon siya, binanggit ng demonyo na marami pa siyang kailangang matutunan at sinigurado rin itong kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano talaga ang nangyayari pero bigla na lang pumitas ng mga prutas ang demonyo para sa kanya. Sinabi nito kay Arthur na kailangan muna niyang kumain bago sila mag-usap dahil hindi siya sumasagot sa kahit anong tanong hanggat hindi siya kumakain. Wala siyang nagawa kundi kainin ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung ayos lang ba ang kanyang mga magulang. Ipinakita nito sa kanya ang isang tagpo sa kalsada kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan sa mga tulisan at puno ito ng mga bangkay ng mga tulisan. Sinabi ng demonyo kay Arthur na buhay ang lahat ng kakilala niya at ligtas silang nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay ilang araw na ang nakalilipas. Dahil dito ay napaluha si Arthur sa sobrang gaan ng loob at tuwang naramdaman niya. Tinanong niya ang pangalan ng demonyo para makapagpasalamat ng maayos at ipinakilala niya ang sarili bilang Sylvia. Ilang araw ang lumipas na nananatili si Arthur sa kuweba ni Sylvia habang kumakain ng mga prutas para mabuhay at gumaling ang kanyang mga sugat. Gusto na niyang puntahan ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Sylvia na hindi ito ganoon kadali dahil kailangan niyang dumaan sa kagubatan na puno ng mga mapanganib na halimaw at masasamang tao. Gayunpaman may ibang paraan si Sylvia para mapagtagpo muli si Arthur at ang kanyang pamilya, pero kinakailangan nitong gumawa ng butas sa mismong tela ng espasyo at oras at matagal itong gawin. Naunawaan ito ni Arthur kaya habang inihahanda ni Sylvia ang butas sa espasyo at oras na patuloy niyang hinahasa ang kanyang kakayahan. Napagtanto na niya na kahit mukhang demonyo si Sylvia na mabait talaga ito at higit pa roon mahalaga siya dito. Isang araw habang abala si Arthur sa kanyang pag-ensayo ay nagdesisyon si Sylvia na turuan siya ng isang teknik na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng bola sa kanyang kamay bagay na labis na ikinagulat ni Arthur dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Sylvia na karamihan sa mga tao ay iniisip na pwedeng mangalap o gumamit ng mana, pero sa kalikasan ay maraming nilalang ang kayang gawin ang dalawang ito ng sabay. Inalok niyang ituro ito kay Arthur pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung ano ang balak niyang gawin kapag siya ay naging mas malakas na. Matagal na pinag-isipan ito ni Arthur at pagkatapos ay buong tapang niyang sinabi na kapag siya ay lumakas na, papatayin niya ang lahat ng magtatangkang manakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi nagustuhan ni Sylvia ang sagot ni Arthur kaya tinabig niya ito palayo at nainis si Arthur sa ginawa niya. Pero sinabi ni Sylvia na bumagsak siya sa kanyang pagsubok dahil hindi siya magtuturo sa sino mang may baliw at marahas na pag-iisip. Naguluhan si Arthur sa sinabi niya dahil ang natutunan lang niya sa kanyang nakaraang buhay ay kailangan mong lumakas para patayin ang iyong mga kaaway. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung natutuwa ba siyang laging iniisip ang karahasan at natahimik si Arthur, sabi ni Sylvia ay may iba pang paraan para gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayangin ni Arthur ang buhay niya sa galit at paghihiganti. Tumama ang mga salitang ito kay Arthur at para bang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Inulit ni Sylvia ang kanyang unang tanong na ano ang gagawin niya kapag siya ay lumakas na at sa pagkakataong ito, sumagot si Arthur na protektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Natuwa si Sylvia sa sagot na iyon kaya sinimulan na niyang turuan si Arthur kung paano gamitin ang mahika sa pamamagitan ng direktang pagkuha nito mula sa kanyang kapaligiran. Mabilis itong natutunan ni Arthur at nang tumakbo siya papunta kay Sylvia para ipakita na kaya na niya ito, bigla siyang sinuntok sa gilid ng kuweba at nalaglagan ng mga bato. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero kinausap siya ni Sylvia gamit ang telepatiya at sinabing huwag siyang magsalita. Ilang saglit lang ay dumating ang isa pang demonyo na kamukha ni Sylvia at sinabihan siyang bumalik na kasama niya. Tumanggi si Sylvia kaya binaril siya ng demonyo ng isang energy ball. Nag-aalala si Arthur pero sinigurado ni Sylvia na ayos lang siya at tumayo siya para lumaban muli at pinalaya ang buong kapangyarihan niya. Nabiyak ang kanyang katawan na parang demonyo at nagbagong anyo siya bilang isang puting dragon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang hyperbeam papunta sa demonyo na halos hindi na ito maharangan. Binalaan siya ng demonyo na ang paggamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan ay may kapalit, pero sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahang paraan ay napigilan ng demonyo ang kanyang atake at binombahan siya ng mga bola ng madilim na enerhiya. Ang ilan dito ay tumama pa sa kuweba at natarante si Sylvia habang tinitiyak ang kaligtasan ni Arthur.
kaya sinamantala ng demonyo ang pagkakataon para atakihin siya ng malakas. Napagtanto ni Sylvia na mapapahamak si Arthur kung hindi siya kikilos kaya't nagdesisyon siyang isusugal ang lahat para makaligtas ang bata. Ginamit niya ang buong lakas para ihinto ang oras at tinawag si Arthur palabas, sinabihan na kailangan na niyang umuwi ngayon. Binuksan niya ang isang butas sa espasyo at oras at ipinaliwanag na hindi ito diretsong magdadala sa kanyang pamilya, pero sapat na ang lakas niya ngayon para mabuhay habang hinahanap niya ang mga ito. Napagtanto ni Arthur na isinasakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at labis itong naapektuhan ang kanyang kalooban. Nangako siya ni Sylvia na gamitin ang kapangyarihan niya upang protektahan ang mga taong mahal niya. Pagkatapos ay iniabot niya ang mga pamamaalam na regalo na isang kristal na itlog at isang balahibo, sabay sabing alagaan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay hinalikan niya si Arthur at biglang lumitaw ang mga gintong tato sa magkabilang braso ng bata. Ipinaliwanag ni Sylvia na malalaman niya ang kahulugan at gamit nito sa tamang panahon, pero ngayon ay kailangan na nilang magpaalam. Inamin din ni Sylvia na hindi talaga niya kailangan ng ganoong katagal para ihanda ang portal. Sinasadya niya iyon na mapatagal dahil gusto niyang mas makasama pa si Arthur. Napaiyak si Arthur sa narinig at doon niya napagtanto na hindi pa sapat ang lakas niya para protektahan si Sylvia sa ngayon. Kahit nangako si Arthur na protektahan niya ang lahat ng mahal niya at sinabi ni Sylvia na hindi saklaw ng pangakong iyon ang kasalukuyang sitwasyon at pinayuhan siyang magmadali, sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung isa mang dragon o demonyo si Sylvia, dahil pamilya na ang turing niya rito at hindi iniiwan ang pamilya. Sagot ni Sylvia na mayroon na siyang ina kaya't nagpa siya si Arthur na tawagin siyang lola at sa narinig, napaiyak ang dragon at dahan-dahan siyang tinulak ni Sylvia papunta sa portal at dinala niya ang itlog at ang balahibo. Pero habang papasok na siya sa portal at lumingon para magpaalam sa huling pagkakataon, bigla na lang siyang hinigop papalayo at pagkaalis ni Arthur, pinakawalan na ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang daloy ng oras sa kuweba. Kaagad siyang tinamaan ng atake ng demonyo at bumagsak sa lupa at habang papalapit ito sa kanya na puno ng kumpiyansa, bigla siyang sinorpresa ni Sylvia at binaril ito ng buong lakas sa napakalapit na distansya. Samantala si Arthur ay naglalakbay sa loob ng portal nang muling marinig ang boses ni Sylvia. Sinabi nitong ayos lang na malungkot pero kailangan niyang pagtrabahuhan dahil balang araw, ang lungkot na iyon ay maging kasiyahan. Sagot ni Arthur hindi niya kaya pero sagot ni Sylvia na alam niyang kaya ni Arthur dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur sa narinig na paano nalaman ni Sylvia ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gusto sana niyang itanong kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito pero bago pa niya magawa iyon, lumabas na siya ng portal. Matapos ang kanyang pagiyak para kay Sylvia ay tumayo si Arthur at inilagay ang kristal na itlog sa kanyang pouch. Pagtingin niya sa paligid na nasa loob na siya ng isang masukal at mapanganib na kagubatan. Sinimulan ni Arthur ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan at habang siya'y naglalakad, bigla niyang narinig ang isang nakakatindig balahibo na sigaw mula sa kabilang bahagi ng gubat. Mukhang boses ito ng isang batang babae kaya agad siyang nag-ipon ng mana sa kanyang mga paa at dali-daling tumakbo papunta roon upang tingnan kung anong nangyayari. Tumalon siya sa isang mataas na puno para magkaroon ng magandang tanaw at mula roon ay malinaw niyang nakita ang isang grupo ng mga tulisan na kinikidnap ang isang batang babae. Sinubukan nitong tumakas pero nahuli na siya ng mga tulisan at tinatakpan ang kanyang bibig para hindi na siya makasigaw. Dahil isa siyang duwende ay plano nilang ibenta siya bilang alipin sa black market kapalit ng malaking halaga sa oras na makalabas sila sa kagubatan, kaya itinatali nila ang bata at isinakay sa likod ng kanilang karwahe. Habang pinagmamasdan ito ni Arthur ay bigla niyang naalala ang insidente kung saan siya at ang kanyang pamilya ay inatake rin ng mga tulisan. Naalala niyang may binanggit ang mga tulisan noon tungkol sa pag-iwan sa kanya at sa mga babae ng kanilang grupo, para ibenta bilang mga alipin sa bandang huli at sobrang ikinagalit niya ito. Ang unang pumasok sa isip niya ay patayin ang lahat ng tulisan dahil sa nakakasuklam nilang ginawa, pero naalala niya ang payo sa kanya ni Sylvia na dapat niyang kontrolin ang kanyang galit. Kaya naglaan muna siya ng sandali para mag-isip at mapakalma ang sarili. Napagtanto niya na kung aatake siya agad na maaaring mapahamak ang buhay ng bata, kaya pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sumakay na ang mga tulisan sa kanilang karwahe at nagsimula ng umalis mula sa kagubatan habang si Arthur ay palihim na sumusunod sa kanila mula sa dilim.
Pagsapit ng gabi ay napilitan ang mga tulisan na huminto at magkampo dahil hindi na sila makakabiyahe sa dilim. Naisip ni Arthur kung susundan pa ba niya sila hanggang sa makarating sa bayan ng mga tao o kung dapat na ba siyang umatake ngayon. Pero narinig niyang may sinabi ang isa sa mga tulisan na ang paborito niyang lahi ay mga duwende. Dahil dito ay napagtanto ni Arthur na hindi niya pwedeng hayaang magtagal pa ang mga tulisan kasama ang batang babae, pero kailangan pa rin niyang maghintay hanggang sa dumilim bago siya kumilos. Umupo si Arthur at nagsimulang magmeditasyon bilang paghahanda sa mga kasong pagpatay na maaaring kakaharapin niya. Pagdating ng sapat na dilim ay dumidilat si Arthur at sinimulan ng pagplanuhan ang kanyang pag-atake. Napansin niyang may daladala itong grupo ng mga horn wolves at ang mga tulisan na may tali sa leeg. Nagtaka siya kung bakit sumusunod ang mga lobo sa mga tao nang walang paglaban. Nang tingnan niya ng mas malapitan ay napansin niyang may suot silang mga mahiwagang kwelyo na nagpipilit sa kanila na sumunod. Napagtanto niyang magagamit niya ito sa kanyang plano kaya naghagis siya ng ilang bato sa direksyon ng mga lobo para pabagalin sila. Nang marinig ng mga tulisan ang pag-ugong ng mga lobo, inutusan ng leader ang isa sa kanyang mga tauhan na puntahan ang mga ito at nang mapatahimik. Agad tumayo ang tulisan at sinipa sa leeg ang isa sa mga lobo para mapatigil ito sa pag-ugong at sa mismong sandaling nainis ang tulisan. Sinamantala agad ni Arthur ang pagkakataon at tinawag niya ang kanyang monoblade at tumalon pababa sa likuran ng tulisan at sa loob lamang ng ilang segundo, nasaksak niya ito hanggang sa mamatay. Kinuha niya ang sandata ng tulisan at nang may isa pang lumapit para alamin kung ano ang ingay, tumalon si Arthur sa likod nito at agad pinutol ang lalamunan at dalawa na agad ang napatay niya, pero ramdam na ni Arthur ang pagkapagod sa kanyang katawan kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sa sandaling iyon isa na namang tulisan ang lumapit para tingnan kung bakit ang tagal bumalik ng dalawa, kaya tinangka ni Arthur na tapusin agad ito pero sa kasamaang palad, hindi niya tinamaan ang mga vital organs kaya't napasigaw ito at naalarma ang ibang tulisan tungkol sa presensya ni Arthur. Napagtanto ng pinuno ng mga tulisan na isa pa lang salamangkero si Arthur kaya't alam niyang hindi ito magiging madaling laban, pero ayaw din niyang patayin si Arthur at dahil ang pagbebenta ng isang salamangkero sa black market ay mas malaki pa ang kikitain kaysa sa batang duwende. Nagsimulang mag-ipon ng mahika ang pinuno ng mga tulisan sa kanyang mga braso at umatake kay Arthur, kaya umatras si Arthur at sinubukan na gumanti ng sipa pero naiilagan ito ng tulisan, sinubukan niyang gulatin ito sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo, pero nasalo ito ng tulisan at ginamit laban sa kanya. Dahil dito ay naitulak si Arthur sa lupa at itinaas ng tulisan ang kanyang mga paa para tuyain siya, sinabi ng tulisan na wala siyang laban sa isang matanda pagdating sa lakas, at napagtanto ni Arthur na totoo ito. Kaya nagpasya siyang gumamit na ng mahika na nagcast siya ng fireball diretso sa tuhod ng tulisan at habang ito'y sumisigaw sa sakit, sinaksak ni Arthur ito sa ulo gamit ang kanyang kutsilyo at ngayon ang natitirang gawin na lang ay tapusin ang sugatang tulisan mula kanina. Nang mapatay na rin niya ito ay agad siyang pumunta sa karwahe para tingnan ang kalagayan ng batang babae. Nakatikip ang mga mata ng bata buong oras kaya wala siyang ideya sa mga nangyari. Sinabi ni Arthur sa kanya na ligtas na siya at wala ng tulisan. Ang pangalan ng bata ay Tessia at habang inaalalayan siya ni Arthur palabas ng karwahe na sinabi niyang pwede na siyang umuwi, pero napansin ni Tessia ang dugo sa kamay ni Arthur kaya agad siyang nag-alala para sa kanya. Napagtanto ni Arthur na natural lamang para sa mga bata na matakot sa dugo kaya't hindi magandang ipakita sa kanya ang mga bangkay na nakakalat. Iginiit niya kay Tessia na maghintay muna ito saglit sa isang tabi, saka tinatakpan ng trapal ang mga bangkay ng tulisan at tinanong ni Tessia kung anong nangyari sa mga taong dumukot sa kanya, at ayaw ni Arthur aminin na pinatay niya ang mga ito kaya sinabi na lang niyang naaksidente ang mga ito kaya hindi na sila makakabalik pa. Wala nang ibang tanong si Tessia kaya kinuha ni Arthur ang mga gamit ng bata mula sa karwahe ng mga tulisan, saka siya nagpaalam dahil kailangan na niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-uwi, ngunit bigla siyang hinawakan ni Tessia sa braso at nakiusap na huwag siyang iwan. Ayaw niyang mag-isa dahil baka kainin daw siya ng mga multo sa puno o kung anuman. Tinanong siya ni Arthur kung alam ba niya kung paano umuwi at sabi ni Tessia ay alam niya ang direksyon, pero wala siyang ideya kung gaano katagal bago makarating sa kanilang nayon. Hindi man gusto ni Arthur ang ideya ng pag-escort sa isang bata sa isang mahabang biyahe at alam niyang wala talagang tsansang makauwi si Tessia ng buhay kung hindi niya ito tutulungan, kaya't sa huli ay pumayag na rin siyang samahan ito pauwi.
Tumingin si Arthur sa mga lobo na nahuli ng mga tulisan at sandaling naisip na baka pwede niya itong gamitin bilang transportasyon, pero wala siyang alam kung paano kontrolin ang isang lobo kaya naisip niyang iwan na lang ang mga ito, ngunit sinabi ni Tessia na dapat man lang nilang tanggalin ang mga mahiwagang kwelyo sa leeg ng mga lobo para makabalik sila sa kagubatan. Binalaan siya ni Arthur na baka umatake ang mga lobo kapag tinanggal na ang mga kwelyo, pero kampante si Tessia dahil wala naman siyang ginawang masama sa mga ito, at bilang isang taga rito sa kagubatan, tungkulin niya raw na alagaan ang mga nilalang na nakatira rito at sa huli ay tinanggal niya ang mga kwelyo, at gaya ng inaasahan na mapayapang bumalik sa gubat ang mga lobo. Kinabukasan, nagsimula na ang paglalakad ni na Arthur at Tessia papunta sa nayon ng mga duwende at pagkalipas ng ilang oras, nagpahinga sila para kumain at nagluto si Arthur ng kaunting nilagang sabaw at sinabi kay Tessia na kailangan niyang kumain para may lakas siya sa mahabang lakad. Para kay Tessia ay medyo kakaiba ang amoy ng sabaw pero hindi naman talaga si Arthur isang magaling na tagaluto, pinaghalo lang niya ang tuyong karne at kaunting asin kaya't hindi man ito masarap na mas okay na rin kaysa wala. Tinanong ni Tessia si Arthur kung bakit siya napadpad sa Elshire Forest dahil bihira lang daw ang mga tao na lalo na ang isang bata na mapunta rito. Ikinwento ni Arthur kung paano siya nahiwalay sa kanyang pamilya at nauwi sa lugar na ito, dahil napag-uusapan na rin ay tinanong niya si Tessia kung kamusta ang buhay sa kaharian ng Elinor. Ayon kay Tessia ay gustong-gusto niya roon na madalas kasing abala ang kanyang mga magulang sa trabaho kaya karamihan ng oras niya ay kasama ang kanyang lingkod at ang kanyang lolo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pero dahil hindi rin alam ni Tessia kung gaano pa kalayo ang kanilang nayon, mahirap sukatin kung gaano katagal pa ang biyahe. Mas lumala pa ang sitwasyon nang mapansin nilang sinusundan na sila ng mga lobo na pinalaya ni Tessia. Dahil dito ay gusto na lang sana ni Arthur na pinatay na lang niya ang mga lobo kanina pa. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Arthur na magbantay sa labas ng tolda para masigurong hindi sila aatakihin ng mga lobo habang natutulog. Pero makalipas ang ilang sandali ay sumisilip si Tessia at tinawag siya papasok sa loob ng tolda. Sinabi ni Arthur na hindi pa siya inaantok kaya magbabantay siya sa labas, pero masyado nang natatakot si Tessia para matulog ng mag-isa kaya't nakiusap siya kay Arthur na pumasok na lang sa loob. Sa huli ay pumayag na rin si Arthur at nagpas siyang magbantay na lang mula sa loob ng tolda para kay Tessia. Halatang pilit lang ni Tessia na hindi ipapakitang natatakot siya pero bago matulog si Tessia, hiniling din niya na manatili si Arthur sa tabi niya sa lahat ng oras at gusto raw muna niyang matuto ng kaunti tungkol sa kaharian ng mga tao, kaya tinanong niya si Arthur kung totoo bang lahat ng tao ay malilibog at may maraming asawa. Nabigla si Arthur sa tanong ni Tessia at tinanong kung saan niya narinig yun at pinaliwanag ni Tessia na ang lolo niya raw ang nagsabi noon, hindi naman may kakaila ni Arthur na may mga ganoong tao talaga lalo na sa Glarrit na pamilya. Pero sa kabuuan ang karamihan sa mga tao ay maayos at mahinhin. Pinaniwalaan naman siya ni Tessia kaya tumalikod ito at agad na nakatulog at di naman umatake ang mga lobo, kaya kinaumagahan na nagpatuloy na sina Arthur at Tessia sa kanilang paglalakbay. Habang tumatagal ay lalo nang nagiging komportable si Tessia kay Arthur at ngayon na medyo nakalimutan na niya ang tungkol sa mga tulisan na gustong ibenta siya, mas masayahin na siya pero kahit ganun ay talagang wala pa rin siyang alam sa mga survival skills dahil kahit sa simpleng pagtawid sa sapa, hindi niya kaya mag-isa kaya binuhat siya ni Arthur. Bigla na lang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa dibdib at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, agad namang tumakbo si Tessia para maghanap ng halamang gamot na makakatulong, pero si Arthur ay hindi naniniwalang karaniwang sakit lang ito. Habang nakasandal siya sa puno, biglang dumating ang lobo mula kanina at nagsimulang kinakabahan si Arthur dahil wala siyang lakas para lumaban kung sakaling umatake ito. Maya-maya ay bumalik si Tessia dala ang halamang gamot kaya agad siyang binalaan ni Arthur na lumayo dahil baka delikado ang lobo. Pero sa kanyang gulat ay iniwan lang ng lobo ang isang patay na baboy sa harap ni Arthur at saka lumakad palayo. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero inakala ni Tessia na baka ito ay pasasalamat ng lobo sa pagtulong niya noong una. Kinagabihan ay nagkampo sila ni Tessia at masaya silang nag-roast ng karne sa tabi ng apoy, mas masarap ito kumpara sa sabaw na niluto ni Arthur kaya todo enjoy si Tessia at habang naghahanap siya ng halamang gamot kanina, nakakita rin siya ng ilang kabute kaya inialok niya ito kay Arthur. Pero mukhang hindi dapat tinanggap ni Arthur ang kabute dahil nagkamatinding pagtatae siya matapos itong kainin,
Pagkatapos niyang mailabas lahat ng laman ng tiyan niya, sobrang pagod na si Arthur at halos mawalan na siya ng malay sa antok. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kwento ni Tessie sa kanya at ikinukwento niya kung paano siya binabasahan ng kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga kaharian ng tao at ng mga duwende. Gustong-gusto talaga ni Tessie na mabisita ang mga lugar na iyon pero hindi siya kailanman pinayagan dahil hindi nagtitiwala ang mga duwende sa ibang lahi. Bigla niyang napansin na parang hindi naman siya pinapakinggan ni Arthur sa mga sinasabi niya, pero alam niyang antok lang ito kaya tinatakpan niya siya ng kumot at binati ng good night. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad pero lalong lumalala ang sakit sa dibdib ni Arthur. Humingi ng paumanhin si Tessie dahil hindi siya nakakatulong pero sabi ni Arthur ay ayos lang naman iyon. Para mabago ang usapan ay tinanong ni Tessie kung okay lang na tawagin siyang RT dahil pakiramdam niya ay magkaibigan na sila, sa dami ng oras na magkasama sila at naging malapit na talaga sila sa isa't isa. Sabi ni Arthur na ayos lang sa kanya na maging kaibigan si Tessie at nagulat si Tessie na parang hindi masyado nag-react si Arthur, kaya nagbiro si Arthur at sinabing pangako niya na iingatan ang bawat sandali na iniisip siya ng dakilang Tessie bilang isang kaibigan. Pero naiinis si Tessie sa biro niya at sinabihan siyang tigilan ang pagiging parang bata. Natatawa si Arthur dahil siya pa ang sinasabihang childish gayong si Tessie ang umiyak at nakiusap sa kanya na huwag siyang iwan mag-isa dahil natatakot siya. Pero binanggit ni Tessie na ibang usapan naman daw iyon at sa gitna ng pagbiroan nila, napaisip si Arthur na si Tessie ang kauna-unahang tunay na kaibigan na meron siya. Kahit noong sa dati niyang mundo ay natatakot ang mga tao sa kanya kaya wala talaga siyang naging tunay na kaibigan hanggang ngayon. Bigla na lang may napansin si Tessie na pamilyar sa kanya kaya't tinawag niya si Arthur para alamin ito. Lumapit si Arthur at inakala niyang makakakita siya ng kakaibang sanga o bato, pero laking gulat niya nang makita niyang nasa harap na siya ng isang napakalaking puno na may portal sa gitna nito. Sinabi ni Tessie kay Arthur na ito na ang pasukan papunta sa nayon ng mga duwende. Inabot niya ang kamay niya kay Arthur at sinabi na halika at ikaw ay sumama sa akin. Habang napapansin ni Arthur na nananatiling tahimik si Tess sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, napagtanto niyang naging pabigla siya sa pagtitiwala sa kanya kahit tinawag siya nitong kaibigan habang sila ay nasa kagubatan pa. Naisip ni Arthur na sa mga ganitong sitwasyon ay walang saysay ang mga salita at napuno siya ng kaba at nagsisi na hindi siya naging mas maingat. Agad namang nagbunot ng mga sandata ang mga sundalong duwende para patayin siya. Agad namang kumilos si Tess nang maproseso niya ang nangyayari at pinatigil ang mga gwardya. Sinabi nila sa kanya na si Arthur ay isang mapanganib na tao at kailangan siyang patayin bago pa man sila mapahamak. Ipinaliwanag ni Tess na si Arthur ay kaibigan niya at siya ang nagligtas sa kanya pero hindi naniwala ang gwardya at sa halip, inakusahan nito si Arthur na ibini-brainwash si Tess. Biglang may malakas na boses na nagsabi sa kanya na tumahimik at isang portal ang biglang lumitaw sa harapan nila at may isang matandang duwende na lumabas doon. Sinabihan nito ang mga sundalo na palayain kaagad ang binata at habang nilalapitan ni Tess si Arthur para tingnan ang kalagayan niya, sinermonan niya ang mga sundalo dahil sa pagbabanta kay Arthur. Ngunit sinabi ng matandang duwende na siya palang lolo ni Tess na patas lang ang reaksyon ng mga sundalo, dahil nga isang tao ang basta-bastang pumasok sa kanilang kaharian kasama ang nawawalang prinsesa at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Vir Ian, dating hari ng mga duwende at nagpasalamat siya kay Arthur sa pagligtas sa kanyang apo at sa prinsesa ng kanilang kaharian. Nagulat si Arthur sa revelasyong ito at hindi siya makapaniwalang prinsesa pala ang babaeng iyon ngunit ngumiti lang ito sa kanya nang may kayabangan. Tinanong ni Vir Ian si Tess kung hindi niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang pagiging prinsesa. Sumagot si Tess na sinabi niya pero sigurado si Arthur na hindi niya ito binanggit. Dumating ang mga magulang ni Tess at agad siyang tumakbo sa yakap nila at tumingin ang kanyang ama kay Arthur at gaya ng ibang duwende na may galit sa mga tao. Agad nitong iniutos sa mga sundalo na patayin siya pero ipinaliwanag ni Vir Ian na kahit tao si Arthur ay iniligtas niya si Tess at inihatid pa pauwi. Nagsalita rin si Tess para ipagtanggol si Arthur at pinilit ang ama niya na payagan siyang isama si Arthur sa kanilang kastilyo. Sinabihan ni Vir Ian si Arthur na kailangan nilang mag-usap mamaya, at naramdaman ni Arthur ang isang mahiwagang kapangyarihan mula sa matandang duwende. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Tess ang kamay ni Arthur at nagsimulang tumakbo sa loob ng lungsod.
Namangha si Arthur sa kanyang nakikita ngunit hindi may kakaila ang mga tingin ng mga duwende sa kanya at napupuno ng galit at puot dahil sa mahabang kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng tao at duwende. Hindi naman siya gaanong nababahala sa mga tingin nila kundi mas iniisip niya ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Tess noong una siyang humingi ng tulong dito. Nalilito rin si Arthur sa pananakit ng kanyang dibdib kaya't nagpasya siyang maging mas maingat mula ngayon. Di nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo at inutusan ni Tess ang lahat ng kasambahay na pagsilbihan si Arthur ng buong makakaya nila. Nagsimula na rin siyang magplano kung paano mananatili si Arthur sa kanilang tahanan. Subalit naramdaman ni Arthur na mas mainam kung sasabihin muna niya sa mga magulang ni Tess ang tungkol sa kanilang naging paglalakbay. Pinayagan naman siya ng mga ito na magsalita kaya't pinaupo siya ni Tess sa hapag at ipinaghanda pa ng tsaa at merienda bago pa sila magpatuloy. Naisip ni Arthur kung tama lang ba na isang tao ay makatanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Pagkatapos ay ipinakilala ng ama ni Tess na si Alduin ang sarili niya na pati na rin ang kanyang asawang si Muriel. Maayos na ipinakilala ni Arthur ang sarili niya at magalang na bumati sa kanila kaya't humanga si Alduin sa kanyang asal kahit halatang galing siya sa mahirap na pinagmulan. Dito na nagsimulang ikwento ni Arthur kung paano niya iniligtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin. Galit na galit ang pamilya ni Tess nang marinig ang nangyari at nagsimulang magbitiw ng masasamang salita laban sa mga tao. Ngunit sinabi ni Arthur na ang dapat nilang sisihin ay ang gawain ng pang-aalipan at hindi ang buong lahi. Tinanong ni Vir Ian kung paano niya nailigtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin at dito inamin ni Arthur na isa siyang salamangkero. Nahirapan ang hari na paniwalaan ito at mas lalong hindi makapaniwala ang mga sundalong duwende at inaakusahan si Arthur na niloloko lamang si Tess. Pero pinatigil sila ni Vir Ian at sinabihang huwag kumilos hanggat walang utos. Lumapit din si Tess upang ipagtanggol si Arthur at ikinwento ang mga narinig niyang sinabi ng masasamang tao. Niyakap siya ng kanyang ina para maibsan ang takot at lungkot at pagkatapos noon, sinabi ng kanyang ama kay Arthur na naniniwala siya sa kwento nito. Sa huli ay hiningi ni Arthur kay Alduin na pauwiin siya sa kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas niya sa buhay ng kanilang anak. Ngunit tinawag ni Alduin na hindi makatwiran ang kahilingan ni Arthur at sinabi niyang ayaw niyang tumulong sa mga taong barbaro, kaso sagot ni Arthur na kung ganoon din lang ang asal niya ay hindi siya naiiba sa mga barbaro. Napilitan si Alduin sa narinig pero kahit ganoon ay tumanggi pa rin siyang tumulong at bigla namang tumitig sa kanya si Tess na parang emosyonal na kinukumbinsi siya. Mabilis siyang sumuko at sinabi kay Arthur na normal lang na nabubuksan ang daan papunta sa kaharian ng mga tao tuwing ika-7 taon lamang. Pero hindi nila siya maaaring panatilihin doon ng ganoon katagal. Kaya't magpapadala na lang sila ng mga sundalo para ihatid siya pauwi at ikinatuwa ito ni Arthur ngunit bigla ulit sumakit ang kanyang dibdib na mas matindi kaysa dati. Pinilit niyang tiisin ang sakit sa buong maghapon at ng gabi, lumabas siya sa balcony ng kanyang silid para makahinga ng sariwang hangin. Mula roon ay nakita niya si Tess na masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa kabilang silid at naalala niya ang sarili niyang pamilya. Naisip ni Arthur kung ayos lang ba sila na kahit naniniwala siyang sapat ang lakas nila para makaligtas sa pag-atake ng mga tulisan, labis na niyang namimiss ang mga ito. Nagtaka rin siya kung magiging masaya ba ang kanyang pamilya sa muling pagkikita nila gaya ng kasiyahang nakikita niya kina Tess at sa mga magulang nito, lalong sumama ang kanyang pakiramdam habang iniisip ito. Napansin ni Tess ang lungkot ni Arthur at agad siyang pinuntahan at humingi siya ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya dahil sa naging masamang pagtrato sa kanya. Sinabi ni Arthur na ayos lang at pagkatapos ay tinukso si Tess na bumalik na sa pamilya niya at mag-enjoy habang inaalagaan at pinapaligaya siya ng mga ito. Nainsulto si Tess at binanggit niyang ganon din ang gagawin ng mga magulang ni Arthur sa kanya kapag nakauwi na siya. Dahil dito ay mas lalo pang nag-alala si Arthur at tinanong niya si Tess kung sa tingin niya ay talagang magiging masaya ang kanyang mga magulang na makita siyang muli sa kabila ng lahat. Biglang hinawakan ni Tess ang kanyang mukha at sinabing natural lang na namimiss siya ng kanyang mga magulang dahil wala siya sa tabi nila. Sinabi rin niya na namimiss na niya si Arthur dahil paalis na ito at natigilan si Arthur at hindi nakasagot. Bigla namang lumutang sa hangin ang mga kumikislap na talulot ng isang bulaklak na animoy parang mga alitaptap. Sabay nilang pinanood ito at namangha sa ganda ngunit bigla naalala ni Arthur ang malamig na tingin noon ni Tess, kaya't napaisip siya kung may mali ba sa kanya noon o baka siya lang ang nakapansin. Pinili niyang itigil na ang pag-iisip tungkol dito at namnamin na lang ang sandali at biglang naramdaman niya ang paparating na atake patungo kay Tess,
agad niya itong hinaharangan at mabilis na tumakbo patungo sa pinagmulan ng atake at laking gulat niya nang makita na si Virian pala ito. Galit na tinanong ni Arthur ang matandang duwende kung balak ba nitong patayin ang sariling apo, subalit tinanong siya ni Virian kung kaya ba talagang makapatay ng tao gamit ang mga talulot at nang tingnan ni Arthur ang kanyang mga kamay, nakita niyang ito'y may hawak na mga kumikislap na talulot. Pinuri siya ni Virian dahil sa mabilis nitong pagharang sa atake at sa maagap na pagtugon, sigurado na raw siya ngayon na talagang si Arthur ang lumaban sa mga mangangalakal ng alipin, subalit na inis si Tess sa ginawa ng kanyang lolo dahil pakiramdam niya ay inaapi nito ang kaibigan niya, gayunman ay sinigurado ni Virian kay Tess na wala siyang balak gumawa ng takot o mangapi kanino man at sadyang interesado lang daw siya kay Arthur. Nagsaman siya ng maliit na espada na gawa sa kahoy at iniabot ito kay Arthur upang subukan ang kanyang kakayahan, pagkatapos ay inilagay niya si Tess sa gilid ng damuhan para hindi madamay, nagbigay ng sign si Virian kay Arthur na maaari nang magsimula at agad namang sumugod si Arthur. Sinubukan niyang tamaan ang matandang duwende, pero laking gulat niya na kahit anong bilis pa ang gamitin niya gamit ang mahika, hindi pa rin siya makalapat ng kahit isang suntok kay Virian. Sa isang salpukan ay hinarang ni Virian ang atake niya at nabasag ang espada ni Arthur, isa sa mga piraso ng espada ay lumipad patungo kay Tess, kaya't inihagis ni Arthur ang hawakan ng espada upang masalag ito at nagulat si Virian sa galing ni Arthur at sinubukan na gamitin ang pagkakataong iyon para tapusin ang laban gamit ang body blast. Pero nasalo ito ni Virian gamit lamang ang instinct at ayaw namang sumuko ni Arthur, kaya't muling sumugod ito at tinamaan si Virian sa noo at labis na humanga ang matandang duwende sa nakapasok na isang tama. Sinabi niyang dapat nang maghanda si Arthur para sa ikalawang round kaso biglang umatake si Tess mula sa likuran at sinabihan na tigilan na ang pang-aapi sa kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Virian na hindi siya nang-aapi at sa katunayan kung pinigilan niya ang sarili niya si Arthur naman daw ang lalabas na nang-aapi sa kanya. Naisip ni Arthur na hindi naman talaga naniniwala si Virian sa sinasabi niya, pero magalang pa rin siyang nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay halaga sa kanyang kakayahan. Iginiit ni Virian na hindi siya nagpapalakas-lakas lang ng kwento at kung talagang nagpapasalamat si Arthur, dapat ay tanggapin niya ang alok na maging kanyang estudyante at nabigla si Arthur sa alok na iyon na parang galing sa wala, at dinagdag na hindi siya maaaring manatili doon dahil siguradong nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Sagot ni Virian ay may paraan para ipaalam sa kanyang mga magulang na ligtas siya roon ngunit bago pa makapagtanong si Arthur tungkol dito, muling sumiklab ang matinding sakit sa kanyang dibdib kaya't napaluhod siya sa lupa. Napansin na rin ito ni Virian noong una pa at ngayon ay kumpirmado na sa kanya na namana ni Arthur ang tinatawag na beast will. Sinabi niya kay Arthur na dapat siyang maging alagad niya na kung hindi ay mamamatay siya bago pa niya muling makita ang kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, habang natutulog si Arthur ay bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang dibdib, pilit niyang pinigilan ito pero lalo lang lumalala ang sakit hanggang sa parabang may pumupunit sa kanyang katawan at lumitaw ito sa kanyang harapan. Pagdilat ni Arthur ay nakita niya ang isang madilim na nilalang na nakatayo sa ibabaw niya na may nakakakilabot na presensya, automatiko siyang nakaramdam ng takot sa nilalang pero sa kaloob-looban niya, sinimulan niya itong suriin na parang isang therapist. Naisip niya kung ang halimaw ba ay representasyon ng kanyang pag-aalala o mabigat na responsibilidad, nagsimula siyang sumigaw habang papalapit ang nilalang, pero narinig niya si Tess na sinisigawan siyang magising. Pagkagising niya mula sa bangungot ay nakita niyang nakaupo si Tess sa ibabaw niya at masayang binabati siya ng magandang umaga. Ayaw makita ni Arthur ang nakakainis niyang mukha bilang unang bagay sa umaga, kaya sinabi niyang layuan siya dahil hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa halimaw sa kanyang panaginip. Sinubukan pa niyang matulog muli pero nagalit si Tess dahil inakala nitong tinawag siyang halimaw. Pinilit siyang bumangon ni Tess dahil hinihintay siya ng lolo nito at ibinabangon sa kama kaya't wala na siyang nagawa kundi maghanda. Tinanong ni Tess kung talaga bang mananatili siya doon kasama niya at sumagot si Arthur na hindi pa siya sigurado. Pero may ipapakita raw si Virian sa kanya na posibleng makapagpabago ng isip niya, kaya gusto muna niyang makita iyon bago magdesisyon. Maya-maya ay lumabas sina Arthur at Tess kung saan nakita nilang sinusubukan na i-convince ni Haring Alduin si Virian na hindi dapat pinapayagan ang isang tao na manatili sa kaharian ng mga duwende, pero hindi pinansin ni Virian ang mga argumento ng hari at sumakay siya sa kanyang karwahe at sinabing gusto niya si Arthur at doon natapos ang usapan.
Bigla ring sumakay si Tess sa karwahe at inilabas na naman ang paborito niyang drama na Iniligtas Ako ni Arthur, pero pinatahimik siya ng kanyang ama dahil hindi na raw ito tungkol sa kanya at pinatahimik din siya ni Veer Ian habang inaanyayahan ang mga bata na sumakay sa karwahe, sabay-sabay silang bumiyahe papunta sa isang kaibigan ng matandang duwendeng si Veer Ian. Habang nasa loob ng karwahe ay nagsimulang magmeditasyon sina Veer Ian at Tess. Naiinip si Arthur kaya tinanong niya si Veer Ian kung gaano pa katagal ang biyahe at biglang napahilig si Tess sa balikat ni Arthur dahil nakatulog pala ito at hindi talaga nagmemeditasyon. Sinabi ni Veer Ian na maaga raw gumising si Tess ngayon para lang makasama sa kanila. Ipinaliwanag din niya na si Tess ang nag-iisang tagapagmana ng trono kaya hindi ito kailanman nagkaroon ng tunay na kaibigan. Hirap siyang magtiwala sa mga tao at madalas ay itinatago ang kanyang damdamin sa karamihan. Pero talagang komportable si Tess kapag kasama niya si Arthur at nagpasalamat si Veer Ian kay Arthur dahil kapag kasama raw ni Tess si Arthur, nakakangiti ito ng malay at humanga si Arthur sa kababaan ng loob ni Veer Ian na kahit bata ay marunong siyang pasalamatan, at dahil doon ay nabuo ang kumpiyansa ni Arthur na maaari niyang pagkatiwalaan ang matandang duwende. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang kanilang karwahe sa harap ng isang bahay na malayo sa kabihasnan. Naging interesado si Arthur na makita kung sino ang taong kayang paglakbayin pati ang dating hari papunta sa kanyang bahay. Bigla na lang lumakad si Veer Ian papunta sa pinto at sinisipa ito habang sumisigaw sa kaibigan niyang lumabas. Lumapit siya para silipin kung may dumarating pero binuksan ng kaibigan niya ang pinto mismo sa harap ng mukha niya at sinabihan na tigilan na ang pagsigaw. Ipinakilala siya ni Veer Ian bilang si Rhaenyra na isang matagal na kaibigan at isang mangkukulam na may kakaibang kakayahan. Sinabi niya na makakatulong si Rhaenyra kay Arthur gamit ang kanyang kapangyarihan, at pinapasok silang lahat ni Rhaenyra sa loob ng bahay para agad silang makapagsimula. Ang bahay ni Rhaenyra ay puno ng mga libro at naisip ni Arthur kung paano siya matutulungan ng isang taong mukhang nerd. Iginiit niya na ayon kay Lolo Veer Ian ay may spell daw si Rhaenyra na makakatulong sa kanyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Tumawa si Rhaenyra at pinagsabihan si Veer Ian na masyado na siyang malambot sa bata. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Arthur na isa siyang deer na ibig sabihin ay kaya niyang makita ang nakaraan at ang hinaharap. Pag-activate niya ng kanyang kapangyarihan ay nadiskubre niyang napaka-espesyal ni Arthur kaya't hindi niya makita ang tunay nitong nakaraan. Pero alam niyang hindi isang manghuhula ang hinahanap ni Arthur, kundi ang muling makita ang kanyang mga magulang at ipabatid sa kanila na maayos ang kanyang kalagayan. Tumatango si Arthur at sinabihan siya ni Rhaenyra na alalahanin niya ng malinaw ang anyo ng kanyang mga magulang habang nakayuko sa ibabaw ng isang timba ng tubig. Pinilit ni Arthur na itoon ang buong isipan niya sa malinaw na larawan ng kanyang mga magulang, samantala ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang nanananghalian sa bago nilang bahay sa lungsod. Naghain si Alice ng nilagang sabaw kay Reynold at sinabi niyang paborito rin iyon noon ni Arthur. Bigla siyang nalungkot at naging emosyonal dahil kaarawan ni Arthur ngayon pero wala siya sa kanilang piling. Naalala niya ang sakit noong araw na tumalon si Arthur sa bangin at si Reynold naman ay naalala kung paano siya naglasing dahil sa matinding lungkot at pag-aakalang kasalanan niya ang lahat. Buti na lang at nandoon ang kanilang mga kaibigan para tulungan siyang makabangon. Di nagtagal ay dumating sila sa lungsod at nagpaalam ang kanilang mga kasama sa paglalakbay. Naging sundalo si Reynold para magkaroon ng kabuhayan at nakabili sila ng bahay sa lungsod. Pinipilit nilang mamuhay ng normal kahit miss na miss nila si Arthur. Nalulungkot sila sa tuwing naiisip nila ang anak pero bigla na lang nilang narinig ang boses ni Arthur na tumatawag sa kanila. Pareho silang napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang gulat at sinabi ni Arthur na hindi iyon epekto ng mushroom sa nilagang sabaw, talagang kinakausap niya sila. Ipinabatid niya sa kanila na buhay siya na nasa mabuting kalagayan at kasalukuyang naninirahan sa kaharian ng mga duwende. Ipinaliwanag ni Arthur na gumagamit siya ng isang espesyal na spell para makausap sila, kahit gustong-gusto na niyang umuwi at hindi pa raw niya ito magagawa sa ngayon. Inamin niya na may kakaiba sa kanyang katawan at kailangan niya ng lunas para dito, pero nangako siyang agad siyang uuwi pagkatapos ng paggamot at naantig ang kanyang mga magulang at napaluhan nang malaman nilang buhay pa pala siya. Sinabi ni Arthur sa kanila na mag-ingat sila hanggang sa muli silang makapag-usap. Niyakap nila ang isa't isa at binanggit ni Arthur na mahal niya sila at habang umiiyak siya, tumulo ang kanyang luha sa timba at dahil dito ay nawalan siya ng konsentrasyon at naputol ang spell ni Rhaenyra.
Pagkatapos nun ay pinapakalma ni Arthur ang sarili at hiningi kay Virian na tanggapin siya bilang estudyante. Di nagtagal ay nakarating na sila sa palasyo at iniutos ni Virian sa kanyang anak na ipahayag na si Arthur ang magiging alagad niya. Hindi sigurado si Alduin sa desisyong iyon pero matatag na sinabi ni Virian na pananagutan niya ang anumang gulo na maaaring idulot ni Arthur. Dahil dito ay napilitan si Alduin at ang kanyang asawa na sumang-ayon. Formal nilang tinanggap si Arthur bilang panauhin sa kanilang kaharian at humingi pa sila ng paumanhin dahil hindi nila ito tinrato ng maayos noong una. Napansin ni Arthur na kahit hari na si Alduin ay hindi pa rin ito makapalag sa ama niyang si Virian. Natutuwa siya sa pagkaalam nun at tinanggap niya ang pakikipagkamay ng hari at biglang sumisingit si Tess at sinabi sa kanyang ama na kung totoong tinatanggap nila si Arthur bilang panauhin, dapat ay payagan nila itong makalabas at maglibot kasama siya at wala nang nagawa ang ama niya at agad siyang dinala ni Tess papunta sa palengke habang masiglang ipinapakita sa kanya ang iba't ibang klase ng pagkain na ibinebenta roon. Habang naglalakad ay hindi sinasadyang nabangga ni Arthur ang isang batang elf na may kulay ginto ang buhok, agad siyang humingi ng paumanhin pero sinungitan siya ng bata at tinawag siyang kadiri at sinabi nitong nadumihan siya ng germs ng tao. Nagdrama pa ito sa harapan ni Arthur at sinabing kahit patanggapin siya ni Virian at mananatili siyang dayuhan, hindi maintindihan ni Arthur kung ano ang problema ng batang ito, pero maya-maya ay sumali na rin ang iba pang bata at sinabihan na bumalik na lang siya sa kaharian ng mga tao. Binanggit ni Tess na huwag na lang pansinin ang mga racist pero nakakaramdam si Arthur ng kaunting kalokohan sa loob niya. Nagbigay ng pagkakataon si Faye ang batang blonde nang ipinagyayabang nito ang pagiging maharlika. Binabanggit na si Tess na lang ang samahan niya at hindi si Arthur. Tumanggi si Tess pero agad na kumilos si Arthur na parang kilalang kilala niya si Faye, sinadya niyang maliin ang pagbigkas sa pangalan nito at naging sarkastikong magalang dahilan para mabweset si Faye. Hindi pumayag si Faye na palampasin iyon at itinapon ang kanyang panyo sa lupa bilang hamon kay Arthur para sa isang duelo. Sinubukan siyang pigilan ni Tess at sinasabing kahit isa siyang maharlika ay hindi siya palalagpasin kung manggulo siya sa estudyante ng kanyang lolo. Pero sagot ni Faye ay tinuruan daw siya ng kanyang ama na huwag hayaan ang sino man na babastusin siya. Tinukso niya si Arthur at tinatanong kung tatakbo ba siya palayo na parang duwag dahil ang kilos niya ay sumasalamin din sa dangal ng kanyang guro. Pero nagulat si Arthur dahil tila normal lang ang duelo sa kaharian ng mga elf at wala man lang sumusubok na pigilan sila kaya't napagdesisyonan ni Arthur na tanggapin ang hamon. Si Tess ang naging tagapamagitan ng laban at pagkabigay niya ng hudyat para magsimula at agad tumakbo si Faye papunta kay Arthur na agad naman siyang sinuntok. Napuruhan si Faye at nawalan ng malay sa isang suntok lang at nadismaya si Arthur dahil inakala niyang magiging mas mahirap ang laban. Lalo na matapos ang lahat ng pagmagaling ni Faye at sabi ni Tess na inaasahan na talaga niyang ganito ang mangyayari, hinihila niya agad si Arthur palayo para umiwas sa kaguluhan. Nag-ikot sila sa palengke at kumain ng kaunting merienda at dumaan sa aklatan at ilang tindahan, pagkatapos ay bumalik sa palasyo para magpahinga at tinanong ni Tess si Arthur kung excited ba siya para sa kanyang pagsasanay, pero hindi siya masyadong interesado na pag-usapan ito. Noong mas maaga ay malinaw na sinabi ni Virian kay Arthur na magiging sobrang hirap ng training niya, pero kung kakayanin niya at makikita niya ang napakalaking resulta na kahit ganun ay pumayag si Arthur at sa wakas ay nakaramdam siya ng excitement para ipakita iyon kay Tess. Sinabi niya na sobrang ganado na siya sa pagsasanay at magsisikap siya para makamit ang kinabukasang hawak niya sa sarili niyang mga kamay. Sagot ni Tess ay magpapakahirap din siya at tinanong siya ni Arthur kung ano bang gusto niyang gawin. At sagot ni Tess na wala naman siyang ibang layunin kundi makipagsabayan lang sa kanya. Kinabukasan ay nagsimula na ang pagsasanay ni Arthur sa ilalim ni Virian. 3 taon ang lumipas na parang isang iglap lang at nanatiling pareho ang relasyon nila ni Tess na gaya ng dati. Siya pa rin ang gumigising kay Arthur tuwing umaga pero ngayon, ginagamit na ni Tess ang mana sa mga paa ni Arthur na nagdudulot ng matinding sakit at ginigising siya habang sumisigaw at nagrereklamo. Lumabas ang dalawa at nakita nila ang hari at reyna na paalis para sa isang pagpupulong at habang abala si Arthur sa pag-iisip kung saan sila pupunta, biglang iniabot ni Tess sa kanya ang isang burger at sinabing kainin niya ang masarap na pagkain na ginawa at ito'y 10 out of 10 sa lasa. Masayang tinanggap ni Arthur ang burger pero tinukso niya si Tess at tinanong kung sino raw ang body na gumawa nito. Na-offend si Tess at inatake siya at umilag si Arthur sa mga atake niya hanggang makarating sila sa training ground kung saan naghihintay si Virian.
sinabihan sila nitong lumaban ng maayos at inihagis sa kanila ang mga wooden sword. Alam niyang handa na si Arthur para sa ikalawang yugto ng kanyang pagsasanay at pagkatapos ng sparring session, nakahandusay si Tess sa lupa na sobrang pagod at samantala doon ay agad namang tinuruan ni Virian si Arthur tungkol sa mahika. Sinabi niyang kapag naging stable na ang mana ng isang tao ay maaari na silang makakuha ng isa sa apat na pangunahing elemento ng mahika, depende rin ang klase ng elemento sa lahi na magaling ang mga duwende sa apoy at lupa at habang mahusay ang mga duwende sa hangin. Ang mga tao naman ay maaaring gumamit ng apat na elemento pero may iisang natural na pangunahing elemento lang talaga ang bawat isa at hindi lahat ay kayang gamitin ang lahat ng elemento. Biglang nagtanong si Tess sa lolo niya kung bakit hindi niya tinuruan si Arthur ng mahika habang pinalalakas ang katawan nito kasi dahil siya ay ginawa niya yon. Sumagot si Virian na dahil mahina si Arthur na ikinagulat nito at ipinaliwanag ni Virian na may kalooban ng isang makapangyarihang hayop sa loob ng mana core ni Arthur, at ito ang nanggugulo sa balanse ng kanyang katawan at mana. Biglang sumakit ang dibdib ni Arthur habang naririnig ito at ipinaliwanag ni Virian na ang sakit ay galing din sa kalooban ng hayop. Biglang tinukso ni Tess si Arthur at tinanong kung ayos lang siya kasi ginamitan niya ito ng mahika para atakihin. Sinabi ni Arthur na syempre masakit kapag tinamaan siya pero kaya niya naman. Iginiit ni Virian na panahon na para gisingin ni Arthur ang kalooban ng hayop sa loob ng katawan niya at kapag nagtagumpay siya, mawawala na ang sakit at magiging isa siyang tunay na beast tamer at doon ay handa na si Arthur at habang umuupo siya sa lupa ay nag-ipon ng mana si Virian. Sinabi niyang sisindihan niya ang apoy sa mana core ni Arthur na medyo mainit daw ang pakiramdam pero kaya niya ito. Pagkatapos ay ipinasok ni Virian ang kanyang mana sa katawan ni Arthur na nagsimulang sumigaw dahil sa init. Biglang nag-activate ang malakas na mana na iniwan ni Sylvia sa loob ng katawan ni Arthur at itinaboy palabas ang mana ni Virian. Dahil sa lakas ng shockwave na lumabas ay parehong naitulak palayo sina Virian at Tess at nagtataka si Arthur kung ano ba ang nangyayari. Biglang kumalma ang mana ng hayop at bumagsak siya sa lupa na dahilan para mag-alala ang dalawang duwende sa kanya. Nilapitan siya ni Tess para tingnan ang kalagayan niya pero bigla siyang nawalan ng malay at nagising si Arthur makalipas ang ilang oras sa kastilyo at si Virian ay nasa tabi niya. Sinuri muna ng matandang duwende ang kalagayan ni Arthur bago siya tanungin kung may alam ba siya tungkol sa kanyang beast will. Sinabi ni Arthur na isang dragon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon at nabigla si Virian dahil hindi niya ito inaasahan. Idinagdag pa ni Virian na dapat panatilihin niya itong lihim sa lahat dahil ang kalooban ng dragon ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na problema sa kanya. Nagpasalamat si Arthur sa kanya pero bigla namang sinabi ni Virian ang isang nakakagulat na balita at aalis na raw siya pabalik sa kanyang tahanan makalipas ang 4 na buwan. Napabangon si Arthur sa kama at binanggit niya ay dapat 2 taon pa siyang manatili roon bago bumukas ang portal papunta sa kaharian ng mga tao. Pero ipinaliwanag ni Virian na magkakaroon ng isang cultural exchange event para sa mga kabataan mula sa 3 kaharian, kaya't bubuksan na ang portal at nalungkot si Arthur sa balitang ito dahil napamahal na siya sa lugar. Hinahaplos ni Virian ang ulo niya at sinabing magpahinga siya dahil mas titindi pa ang kanyang pagsasanay simula kinabukasan. Tinanong ni Arthur kung alam na ba ni Tess ang tungkol dito at sinabi ni Virian na ipinaalam na ito ng mga magulang niya sa kanya ngayong gabi. Habang nakahiga si Arthur ay iniisip ang maagang pag-alis at biglang nayanig ang kristal na itlog na matagal na niyang inaalagaan sa loob ng 3 taon. Nagulat siya at agad bumangon at nang mabasag ang itlog ay kinabahan siya sa maaaring mangyari, pero nang lumabas ang isang napaka-cute na baby dragon at agad siyang natuwa sa inosente nitong itsura at naisip niyang makipaglaro dito, pero kinagat siya ng baby dragon at iniwanan siya ng magic mark sa braso. Nagtaka si Arthur kung ano ang nangyayari pero pinatawad niya ang baby dragon dahil cute naman ito. Biglang narinig niya ang boses nito sa isip niya ay nakakapag-usap sila sa pamamagitan ng telepathy dahil sa magic mark, naiintindihan niya ang lahat ng sinasabi nito. Tinawag siya ng baby dragon na papakayat na isip ni Arthur na pangalanan ito ng Sylvia bilang alaala kay Sylvia. Kinabukasan ng umaga ay dumating si Tess para gisingin si Arthur at nadatnan niyang natutulog si Sylvia sa tabi niya, nagulat siya at kinilig sa sobrang cute nito. Nagising agad si Arthur at nagtataka kung ano na naman ang nangyayari, pero nang makita niyang yakap-yakap ni Tess si Sylvia dahil sa sobrang tuwa at nagpas siyang bumalik na lang siya sa pagtulog at pagkatapos nito, nagtungo sila sa training ground.
Gusto talagang muling yakapin ni Tess si Sylvia pero mukhang hindi siya gusto ng baby dragon at pagdating nila sa kinaroroonan ni Virian, halos atakihin sa puso ang matandang duwende nang makita ang totoong dragon at nakinig siya sa kwento ni Arthur kung paanong napisa ang itlog at lumabas si Sylvia matapos niyang magising ang beast will nito. Alam ni Virian na magkakaproblema sila kapag nalaman ng iba ang tungkol sa dragon kaya sinabi niya kay Arthur na sabihin na lang na isa itong bihirang mana beast. Sa tingin niya ay sapat na iyon para malinlang ang karamihan dahil naniniwala ang lahat na hindi totoo ang mga dragon. Pagkatapos noon ay sinabi ni Virian na dahil isa ng beast tamer si Arthur, pagsasanayin na nila mula ngayon ang kanyang mana core at beast core at ipinahayag niyang walang mas hihigit pa sa totoong labanan bilang paraan ng pagsasanay, kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang beast tamer. Naglabas ng napakalakas na mana ang matandang duwende na bumabalot sa buong katawan niya at nang humuhupa ito, lumitaw siya bilang isang halimaw na nilikha ng itim na aura at napanganga si Arthur sa nakitang anyo at kusa siyang naghanda para protektahan ang sarili kahit na wala namang balak umatake si Virian. Bigla na lang siyang lumitaw sa likod ni Arthur at tinapik ang balikat niya at pagharap ni Arthur, nawala na siya at ang naiwan lang ay dalawang itim na bakas ng paa sa lupa. Pinawisan si Arthur dahil hindi niya man lang alam kung nasaan si Virian ngayon kaya't agad siyang sumuko. Lumabas ulit si Virian sa likod niya at habang sinasabi ni Arthur na kailangan nitong bayaran ang magiging therapy niya dahil sa nakakatakot na anyong ipinakita, bumalik na ito sa normal na anyo at sinabi ni Arthur na hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito, at ipinaliwanag ni Virian na ang alagang hayop niya ay isang Shadow Panther na kayang manipulahin ang hangin at tunog ng napakahusay pero mabilis din itong nauubos ang kanyang mana. Iniabot niya ang espada kay Arthur at sinabing dito na magsisimula ang tunay na pagsasanay at sa mga sumunod na araw, ginugol ni Arthur ang oras sa pagme-meditate upang makontrol ang kanyang beast core at sa pakikipag-sparring laban sa anyong halimaw ni Virian. Unti-unti niyang natutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ng beast core at tuluyang nawala ang sakit sa kanyang dibdib at mabilis siyang lumakas, at sa mga libreng oras niya ay kumikilos siya tulad ng isang normal na bata. Pagkalipas ng ilang linggo ay dinala ulit ni Tess si Arthur sa palengke at doon niya muling nakabanggaan ang mayabang na batang si Faye, humingi ng paumanhin si Arthur pero kumilos si Faye na parang tadhana at ang muling pagkikita nila ay hindi man lang siya naalala ni Arthur. Kaya na-offend si Faye at agad siyang hinamon sa isang duel para makabawi mula sa huli nilang laban kaso muling natalo si Faye sa isang suntok lang. Matapos iyon ay pinapaalala ni Tess kay Arthur kung sino si Faye kaya agad niya itong tinulungan tumayo, medyo nag-atubili si Faye pero tinanggap niya ang kamay ni Arthur at tinuwanan siya ng mga kaibigan niya, sinabing tigilan na niya ang pag-arte dahil alam naman nilang gusto talaga niyang maging kaibigan ang tao. Tinanong ni Arthur si Faye at ang mga kaibigan nito kung sasama rin ba sila sa cultural exchange event, at sumang-ayon sila dahil lahat ng anak ng Maharlika ay pupunta at tinanong ni Arthur kung sasama rin ba si Tess, pero natahimik sila dahil alam nilang hindi siya kasali. Sinubukan na gawing magaan ni Faye ang usapan at binanggit na hindi raw nila kayang hayaang maligaw ulit ang marupok na prinsesa. Pero nainis si Tess sa sinabi ni Faye kaya pinalipad niya ito sa isang suntok para ipakita ang lakas niya at natatarante si Arthur nang makita ito, kaya't agad niyang dinala si Tess palayo bago pa siya makagawa ng mas malaking gulo. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar ay sumigaw si Arthur sa kanya at sinabing dapat siyang kumilos na parang prinsesa, at ang pagsuntok sa mga tao ay hindi angkop sa isang prinsesa at natawa siya sa irony ng sinabi niya dahil sa nakaraang buhay niya ay isa siyang hari. At mas matindi pa ang ginawa niya sa kanyang mga nasasakupan kaysa suntukin lang. Pero sinabi ni Tess na sobrang overwhelmed na siya nitong mga nakaraang araw at binanggit niyang paalis na si Arthur at nalulungkot siya tungkol dito, pero hindi man lang ito nauunawaan ni Arthur at pinagsasabihan pa siya na parang matandang lalaki, tumakbo siyang palayo at iniwan si Arthur na masaktan nang tawagin siyang matanda. Naramdaman ni Arthur ang pagsisisi dahil nasaktan niya ang damdamin ni Tess kaya't nang gabi ring iyon ay pumunta siya sa kwarto niya dala ang ilang alitaptap at inimbitahan siyang maglakad-lakad. Pumayag si Tess pero nang makapasok sila sa gubat ay kinabahan siya dahil bawal silang pumasok doon, sinabi ni Arthur na huwag siyang mag-alala dahil paprotektahan niya ito. Di nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan sila unang nagkita at tinuro ni Arthur na buhay at malusog pa rin ang mga horned wolves na pinalaya nila noon. Pagkatapos nito ay nagsindi sila ng apoy sa isang bukas na lugar at unti-unting inaantok si Tess at bigla siyang nakakita ng parang multo sa puno at napasigaw,
kaya tinukso siya ni Arthur tungkol dito. Tinanong ni Tess si Arthur tungkol sa kaharian ng tao at ipinaliwanag nitong hindi niya ito gaanong kilala dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Sabi ni Tess ay gusto niyang manatili si Arthur sa lugar nila magpakailanman pero bago pa man makasagot si Arthur ay nakatulog na siya. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Arthur at nagtipon ang lahat para magpaalam sa kanya maliban kay Tess. Ibinigay ni Virian sa kanya ang isang compass na may tatak ng maharlikang pamilya para madali siyang makabalik balang araw. Inakala ni Arthur na masyadong emosyonal si Tess para magpaalam kaya't nagpasya siyang sumama na sa mga duwende papunta sa kaharian ng tao bilang bahagi ng cultural exchange. Pagbukas ng portal ay biglang dumating si Tess na tumatakbo pero nadapa siya at agad siyang tinulungan ni Arthur at sinabi ni Tess na mag-ingat siya palagi. Bigla siyang niyakap ni Arthur at ipinapaalala na mamimiss niya ito kaya't napaiyak si Tess. Pero naputol ang emosyonal nilang pamamaalam nang tuluyang bumukas ang portal papunta sa kaharian ng tao. Sumakay si Arthur sa karwahe ni Faye patungo sa lumulutang na lungsod ng Zayas kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Sabik na sabik siyang makita ang mga ito at pagdating sa bahay nila ay huminga siya ng malalim at kumatok. Binuksan ng nakababate niyang kapatid ang pinto at kasunod niyang tumakbo palabas ang mga magulang niya. Naantig si Arthur sa muling pagkikita nila at may ngiting napupuno ng tuwa at sinabi niyang nandito na ako. Hindi makapaniwala sina Alice at Reynolds sa kanilang nakikita nang makita nila si Arthur sa harap nila, mahigpit nila itong niyakap bilang pagsalubong sa kanyang pagbabalik. Sinabihan ng kanilang anak si Alice na huwag umiyak at napatingin si Arthur sa kanya at doon niya naalala na siya ang kapatid niyang handa siyang ialay ang buhay para sa kanya. Napaluhod si Arthur sa harap ng kanyang kapatid na si Elena at ipinakilala ang sarili at nagulat si Elena na makita ang kanyang kuya. Pagkatapos nito ay pumasok na si Arthur sa loob ng bahay kung saan agad siyang tinanong ni Alice tungkol sa mga panahong nawala siya sa kanila. Siniguro ni Arthur na ayos lang siya at si Reynolds naman ay sinaway si Alice dahil sobra na raw ang pag-alala nito sa anak. Samantala ay nagselos si Eleanor sa atensyon na natatanggap ni Arthur mula sa kanilang mga magulang. Pero sinabi ni Alice sa kanya na makipagkaibigan siya kay Arthur dahil siya ang kuya na lagi nilang ikinukwento at sinabi ni Arthur na matagal na talaga niyang gustong makilala si Eleanor. Bigla namang tumalon sa mga braso ni Eleanor ang baby dragon na si Sylvia. Nang kumalma na ang lahat ay ikinwento ni Arthur sa pamilya niya ang buong detalye ng mga nangyari mula nang mahiwalay siya sa kanila, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol kay Sylvia dahil hindi niya alam kung paano sila tutugan. Sabi niya na lang na nakaligtas siya sa pagbagsak dahil sa plot armor. Ikinwento niya kung paano niya nailigtas si Tess at kung paano siya nanirahan sa Elven Kingdom ng ilang taon, na patuloy na nagsanay at nagpagamot para sa kanyang sakit. Hindi niya binanggit ang totoo tungkol kay Sylvia at sa kanyang beast core at sa halip ay sinabi niyang si Sylvia ay isang mana beast na inampun niya matapos makita na ang ina nito ay masyado nang mahina para mabuhay. Naniwala naman ang kanyang mga magulang at natuwa na lang sila na buhay pa si Arthur. Bigla namang nagtanong si Reynolds kung anong antas na ang monor ni Arthur ngayon at sinasaway siya ni Alice. Sinabing huwag munang pag-usapan ang mga bagay na yan dahil karating lang ng anak nila. Binalik ni Arthur ang tanong at tinanong kung ano na ang trabaho ni Reynolds ngayon at proud na sinabi ni Reynolds na isa na siyang security instructor sa isang kilalang auction house. Ikinwento rin ni Reynolds na 2 taon na ang nakalipas mula nang maging dark orange ang kulay ng kanyang monor na nasa kalagitnaan ng power scale. Humanga si Arthur at naisip niyang pinaghirapan talaga ng kanyang ama ang narating nito, pero si Arthur mismo ay nasa light red na antas na isang level na lang ang pagitan mula sa dark orange stage. Natatarante si Reynolds dahil malapit nang malalamangan siya ng sariling anak kaya't hinamon niya ito sa isang sparring para makita kung gaano na ito kalakas. Sinaway naman siya ni Alice dahil karating lang ng anak nila at biglang may ilang tao ang pumasok sa bahay nila. Tinanong ng lalaking si Vincent si Reynolds kung totoo raw bang buhay pa ang anak niya. Naisip ni Arthur, sino ba tong lalaking to at ipinaliwanag ni Reynolds na si Vincent ang may-ari ng auction house na pinagtatrabahuhan niya, at ang bahay na tinitirhan nila ay pag-aari rin nito. Bumisita si Arthur kina Vincent at sa asawa nito at agad niyang naging kaibigan ang anak nilang si Lilia dahil sa cute si Sylvie. Sabi ni Reynolds kay Vincent na magsaspar sila ni Arthur sa hardin at inimbitahan niya itong manood. Nagulat si Vincent pero sumama na rin siya kasama ang iba. Hindi siya makapaniwalang nasa light red na antas ang monor ni Arthur,
Pero sabi ni Alice ay mabilis matuto ang anak niya at wala siyang dahilan para magsinungaling at hirap pa ring paniwalaan ni Vincent dahil kahit ang pinakamahusay na mga estudyante sa pinaka-elite na training schools ay umaabot sa light red stage sa edad na 13, pero si Arthur ay 8 taong gulang pa lang. Samantala ay natapos na ang pag-warm up ni na Arthur at Reynold at sabay silang sumugod sa isa't isa. Na-block ni Arthur ang mga atake ni Reynold at agad siyang gumanti at na-block din ni Reynold ang counter-attack ni Arthur at sinabihan siyang kailangan pa niya ng dagdag na pagsasanay. Pero nagulat si Reynold nang biglang gamitin ni Arthur ang mga teknik na natutunan niya kay Vian at napa-atras si Reynold at humanga sa anak, pero sinabi rin niyang hindi na ito makakahanap ng panibagong pagkakataon para makatira ulit dahil magiging seryoso na siya. Inilaan ni Reynold ang mana sa kamao niya at naging apoy ito na ikinagulat ito ni Arthur at alam niya na sa mundong ito, ang lahat ng mana user ay ipinapanganak na may partikular na elemento na para sa mga conjurer, madali lang tukuyin at gamitin ang elementong ito. Pero para sa mga augmenter tulad ni Reynold ay kailangan ng mahabang ensayo at malalim na pagkaunawa para marating ang ganitong antas. Biglang binalot ni Reynold ang buong katawan niya ng flame mana at sumugod kay Arthur. Pinilit lang ni Arthur na i-block ang mga atake habang napaatras siya. Naisip niya na sa nakaraan niyang buhay ay mayroon siyang kapangyarihang tinatawag na Kai na halos kapareho ng mana, pero ang mga Kai Master ay pwedeng pumili ng elementong gusto nilang gamitin at habang lumalaban kay Reynold, naisip ni Arthur na ipinanganak siya sa buhay na ito na walang partikular na elemento na nangangahulugang kaya niyang gamitin ang lahat. Dahil sa pagsasanay niya sa nakaraang buhay at sa buhay na ito at naniwala siyang may kakayahan siyang talunin si Reynold, inilagay niya ulit ang mana sa kanyang mga kamao at nagsimulang lumiwanag ito ng gintong liwanag na ikinagulat ng lahat. Sumugod siya kay Reynold at hinaharangan ang umaapoy nitong kamao gamit ang gintong aura mula sa sarili niyang mga kamay. Sa pagbangga ng kanilang lakas ay nagkaroon ng malakas na shockwave na tumulak sa kanilang dalawa paatras at pagkatapos noon, naging mas agresibo si Reynold at tumamal ng isang solid na suntok kay Arthur habang muling sumusugod si Arthur. Naalala niya kung paano niya ginamit ang kakayahan niya sa Kai noong nagsasanay siya kay Vian at dahil dito ay lalo siyang gumaling. Agad niyang na-master ang fire element at dahil doon ay nagdesisyon ang matandang elf na itaas palalo ang antas ng kanyang pagsasanay. Muling pinalabas ni Arthur ang gintong aura at bigla niya itong ginawang kidlat. Ang mga bolt ng kidlat na lumalabas sa katawan niya ay nagsunog sa damuhan at napatingin na lang si Reynold sa kanya na tila nawalan ng boses at hindi siya makapaniwala na na-master na ni Arthur ang mas mataas na anyo ng fire magic. Sabi ni Arthur na masyado pang maaga para magulat dahil marami pa siyang ipapakita. Bigla niyang ginamit ang water magic at pinakilos ang tubig mula sa fountain para umatake kay Reynold at nabigla ang lahat nang makita siyang gumagamit ng dalawang klase ng magic ng sabay, at muntik nang tamaan si Reynold ng water attack mula sa likuran niya. Pagkatapos noon ay agad pinigil ni Arthur ang kanyang mga atake at niyakap siya ni Reynold. Sabi nito ay sobrang proud siya sa anak niya at tinanong kung kailan niya natutunan ang ganong klase ng magic. Sagot ni Arthur na kamakailan lang niya natutunan iyon pero hindi pa niya gaanong kontrolado ang tubig. Habang parang normal lang ito para kina Alice at Elena at parehong nagulat sina Vincent at ang asawa niya at para sa kanila ay isa talagang henyo si Arthur at pagkatapos nito, bumalik na silang lahat sa loob ng bahay at naupo sa hapagkainan ay sabi ni Vincent kay Reynold na maliwanag ang magiging kinabukasan ng anak niya. Sumang-ayon si Reynold at sinabi na alam na niya iyon mula pa noong 3 taong gulang si Arthur at na-activate ang monor niya na muntik nang wasakin ang bahay nila sa proseso. Nagulat si Vincent sa narinig at habang tumatawa si Reynold sa sobrang tuwa, bigla siyang natamba kasama ang upuan niya. Biglang tumayo si Vincent at nagmungkahi na ipadala si Arthur sa Zyrus Academy at nagulat si Reynold at tinanong kung sigurado siya, dahil ang Zyrus Academy ang pinaka-prestihiyosong paaralan para sa mga mage sa buong kontinente at sang-ayon naman ang asawa ni Vincent, at sinabi pa niya kina Alice at Reynold na huwag mag-alala sa bayarin, dahil gusto nilang sagutin ang gastusin ni Arthur sa pag-asang balang araw ay makikinabang din sila dito. Kinabahan si Alice nang marinig ang alok, at binanggit niyang hindi pa nga nila alam kung tatanggapin ng Academy ang anak nila pero may kumpiyansang sagot si Vincent. Kilala raw niya ang mismong direktor ng Academy at kaya niyang gumawa ng paraan. Biglang nagsalita si Arthur at binanggit na dahil siya ang pinakaapektado sa usaping ito at dapat lang na may salita rin siya tungkol dito. Sabi niya ay kakabalik pa lang niya sa piling ng pamilya niya at ayaw pa niyang mawalay agad sa kanila, naiintindihan naman ni Vincent ang dahilan niya.
Nagpaalam na si Arthur at sinabing napagod siya sa sparring match, at pumasok na sa loob ng bahay pero sinundan siya ni Lilia na simula pa lang nang makita ang kapangyarihan ni Arthur ay nahulog na ang loob sa kanya. Binanggit ni Lilia na mali ang direksyon ng lakad niya at inalok siyang samahan siya para dalhin sa mas magandang lugar. Dinala niya si Arthur sa kusina sa basement na kung saan masigla siyang nakikipagkwentuhan sa mga kasambahay at inutusan silang maghanda ng masasarap na putahe na may karne. Pinayuhan siya ng matandang kasambahay na bantayan ang kanyang pagkain dahil tila tumataba siya nitong mga nakaraan, pero agad siyang sumagot ng masungit at sinabing huwag pag-usapan ang timbang niya. Nagulat si Arthur na makita ang ganitong ugali ni Lilia dahil tahimik lang ito kanina at ipinaliwanag naman ng isa sa mga katulong na palagi raw talagang bumababa si Lilia sa kusina kapag stress siya. Dito siya kumakain para gumagaan ang pakiramdam at naging curious si Arthur tungkol sa sinabi ng kasambahay, kaya ipinaliwanag nito na si Lilia at ang mga magulang niya ay gusto siyang maging isang mage at dahil doon ay mabigat ang pressure sa kanya. Kinagabihan ay dumalaw sina Alice at Reynolds sa kwarto ni Arthur para makipag-usap pa, binanggit nila na labis silang natutuwa na nakabalik siya sa kanila at idagdag pa na sobrang proud sila sa kanya, naniniwala silang magiging isang dakilang mage siya balang araw. Gusto sanang sabihin ni Arthur ang isang bagay tungkol doon pero pinutol siya ng dalawa at binanggit na bukas na lang nila itutuloy ang usapan, nagpaalam sila ng good night at pinatulog na si Arthur. Kinabukasan ay agad tumakbo si Arthur sa sala pagkagising dahil may mga dumating na bisita, ang mga dating kasamahan ng kanyang mga magulang sa adventurer party, labis ang tuwa ng grupo na makita siyang muli. Yumayakap ng sobrang higpit sa kanya si Angela na parang nanay niya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Nag-high five naman sila ng tank na si Dirk at si Adam at Helen ay nagsimula na namang magtalo kahit pa welcome back ang usapan. Habang si Jasmine ay biglang hinalughog si Arthur na parang walang dahilan kundi gusto lang siyang hawakan. Pagkatapos ay niyakap siya ni Jasmine at humingi ng tawad at binanggit na kasalanan daw niya ang lahat. Matapos ang emosyonal na muling pagkikita ay nagsimulang ikwento ng party kay Arthur ang mga bagong misyon nila na ginanap sa malalayong lugar, habang patuloy pa rin silang nagtatalo sa maliliit na bagay gaya ng dati. Habang nakikinig si Arthur ay napagtanto niya na napakarami pa pala niyang hindi alam tungkol sa mundong ito, at ang pagiging adventurer ay isang magandang paraan para matutunan ang mga iyon pero habang tinitingnan niya ang pamilya niya, naisip niyang hindi pa siya handang mawalay ulit sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik si Arthur sa kanyang kwarto at nagsasanay gamit ang kanyang beast wheel, natuklasan niya na kaya nitong mapahinto ang oras pero sa kasalukuyan niyang antas ay ilang segundo lang niya itong kayang mapanatili. At lubos siyang nauubos sa tuwing sinusubukan niya ito. Nagsisimula na siyang magduda kung sulit ba talaga ang lahat ng pagod para sa isang kapangyarihang hindi niya palubusang nauunawaan, pero naalala niya na ginagawa niya ito para protektahan ang mga taong mahal niya kaya't kahit gaano pa ito kahirap, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pagsasanay. Pero bago pa man iyon ay napansin niyang ang baho na ni Sylvie kaya't agad niya itong dinala sa paliguan. Ayaw talaga ni Sylvia na paliguan siya pero hindi pumayag si Arthur na palayain nito ang mabahong amoy sa loob ng maganda nilang mansyon, at dahil nga sa mansyon dahil ang pamilya Hay ang may-ari nito at naisip ni Arthur na siguradong napaka-successful ng auction house nila. Pero wala siyang gaanong alam tungkol sa mga ito at nang matapos na niyang paliguan si Sylvie, pinapatuyo niya ito sa kama at biglang dumating ang pamilya niya at sinabing siya naman ang kailangang maligo. Hindi kasi siya gaanong nag-alaga ng sarili habang nasa Elf Kingdom siya kaya't dinala siya ng kanyang ina sa paborito nitong hairdresser. Nangako ang hairdresser na gagawin siyang mukhang kahanga-hanga, sa totoo lang ay halos wala namang nagbago sa itsura niya maliban sa medyo pinaikling buhok niya, pero para sa lahat ay mukha na raw siyang super cool. Nagtanong si Arthur kung bakit bigla na lang sila nagka-interes sa itsura niya at sabi ni Tabitha, naisipan niyang ipasyal si Arthur sa auction house nila pero dahil napaka-prestihiyoso ng Heli Auction House na dinadalaw pa ng mga miyembro ng royal family, hindi pwedeng pumunta roon si Arthur na parang galing sa kagubatan ang buhok. Inalok ni Tabitha si Arthur na ipasyal sa Cyrus City total nandun na rin sila, gustong sumama ni Ellie kasi gusto niyang makasama ang kanyang kuya at medyo nagselos si Lilia dahil bago bumalik si Arthur. Si Ellie ang palagi niyang kasama pero gusto rin niyang makasama si Arthur kaya hindi na siya gaanong nagtampo. Buong araw silang nagkasama at nag-enjoy at naglalaro ng ring toss sa may estatwa at habang abala si Arthur sa sarili niya, bigla na lang may grupo ng mga lalaki na nagtapon ng singsing sa ulo niya at basta na lang umalis,
Naguluhan si Arthur kaya tinanong niya si Lilia kung may alam ba siya tungkol sa mga lalaking iyon, dahil parang ang bastos nila. Ipinaliwanag ni Lilia na mga estudyante raw iyon mula sa Axiros Academy at ganyan talaga ang ugali nila dahil kapag suot nila ang uniforme nila, parang mga realidad na silang itinuturing ng buong bayan at nadismaya si Arthur dahil hindi niya inakala na pati rito ay makakatagpo siya ng mayabang na estudyante mula sa academy, pero pinili na lang niyang baliwalain ito sa ngayon. Maya-maya pa ay nakaramdam si Arthur ng kakaibang enerhiya mula sa isang tindahan kaya nilapitan niya ito para tingnan. Ipinaliwanag ng mga magulang niya na tindahan iyon ng Beast Course at nabigla si Arthur dahil hindi niya alam na nabibili at nabebenta pala ang Beast Course dahil sa wala kasi siyang nakitang ganito sa Elf Kingdom, pero sa kaharian ng tao normal na raw ito. Ipinaliwanag ni Tabitha na ginagamit ang Beast Course para mapalakas ang isang mage at kung may Beast Will ito, maaaring umabot sa 100 gold coins ang presyo nito at para magkaroon ng ideya, sapat na ang halagang iyon para mapamuhay ng maayos ang pamilya ni Arthur sa loob ng 250 taon. Sinabi rin ni Tabitha na magbebenta rin ng Beast Course ang auction house nila mamaya, at kung gusto ni Arthur pwede siyang makahawak ng isa at na-appreciate ni Arthur ang alok pero hindi siya ganoon kainteresado dahil kontento na siya sa Beast Core na nakuha niya kay Sylvia. Bigla namang nagsalita si Lilia at tinanong ang nanay niya kung pwede siyang bigyan ng Beast Core, pero mariing tumanggi si Tabitha at pinaliwanag niyang hindi sapat ang pagkakaroon lang ng Beast Core para magising bilang isang mage, at sa tingin niya ay masyado pa itong mahal para sa isang batang katulad ni Lilia. Pilit pa ring hinihikayat ni Lilia ang ina niya pero nanatiling matigas si Tabitha at sinabing tapos na siyang makipag-usap tungkol dito. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa isang cafe para mag-lunch, pero napansin ni Arthur na halatang malungkot si Lilia. Base sa naging usapan ay mukhang ayaw ni Tabitha na magmadali si Lilia sa paggising ng kanyang kapangyarihan, pero si Lilia naman ay mukhang naiinip at papunta na sana siya para tanungin si Lilia tungkol dito, pero napansin niyang wala na si Lilia sa tabi nila. Ang mas ikinagulat niya at kahit katabi lang ni Tabitha si Lilia wala itong sinabi kahit pa nakita niyang tumayo at naglakad papunta sa isang madilim na eskinita, tumayo agad si Arthur para sundan siya at natuntun niya si Lilia sa isang magic store. Nakatingin si Lilia sa isa sa mga murang Beast Core at gamit ang sariling baon at kayang-kaya niya itong bilhin. Pero tinanong siya ni Arthur kung sigurado ba siya sa gagawin niya na kahit makakuha siya ng Beast Core, hindi nito agad ibig sabihin na magkakaroon siya ng kakayahang gumamit ng mahika, pero sagot ni Lilia ay hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinusubukan. Akmang aabot na siya sa Beast Core nang hawakan ni Arthur ang kamay niya at pinigilan at sinabi niyang hindi ito magandang ideya. Ngunit ayaw nang makinig ni Lilia kay Arthur at sinabi niyang hindi ito maiintindihan ni Arthur dahil siya ay espesyal. Kinuha niya ang kamay niya palayo kay Arthur pero sa paggalaw niya ay aksidente siyang nabangga sa isang lalaki sa likuran niya. Isa sa mga estudyante ng Axiros na nakita nila kanina ay humingi agad ng paumanhin si Lilia, pero masyado nang mataas ang ego ng lalaki para tanggapin na aksidente lang iyon. Kaya nagplano ang mga lalaki na simulan ang gulo at narinig ng may-ari ng tindahan ang kaguluhan at lumabas para tingnan kung anong nangyayari, pero nang makita ng may-ari ng tindahan ang uniforme ng Axiros Academy, agad niyang naisip na ayaw niyang makisangkot sa mga mayabang na iyon. Kaya nagkunwari siyang walang nakita at bumalik agad sa opisina niya, dahil dito ay nagkaroon ng kalayaan ang mga estudyante ng Axiros na gawin ang gusto nila, at ang una nilang naisip ay sunugin sina Arthur at Lilia. Tumakbo si Lilia sa likod ni Arthur para magtago at gusto sanang ayusin ni Arthur ang sitwasyon sa maayos na paraan, pero halata niyang hindi bukas sa pakikipag-usap ang mga lalaking ito kaya naghanda na siyang makikipaglaban. Pero bago pa man magsimula ang laban ay dumating sina Tabitha at Alice at agad na inutusan ang lahat na alisin ang kanilang mahika. Sa simula ay hindi pinansin ng mga lalaki si Tabitha at tinanong pa kung sino ba siya para pigilan sila. Maging ang may-ari ng tindahan ay lumabas at nakiusap kay Tabitha na huwag na mapapagalit ang mga lalaki dahil kaya nilang sirain ang buong tindahan kung gugustuhin nila, pero matatag na sinabi ni Tabitha na kahit estudyante pa sila ng academy, hindi sila patatawarin kung sakaling saktan nila ang anak ng Helly family. Pagkarinig nito ay bigla silang nataranta nang malaman nilang miyembro pala ng Helly family si Lilia. Alam kasi nila na ang pamilya Helly ay isa sa pinakamalalaking taga-suporta ng academy, kaya siguradong tatanggalin sila kapag nalaman ito ng direktor.
Agad silang umalis nang hindi na naghasik pa ng gulo pero bago sila lumabas ay tinawag pa nila si Lilia na isang incompetent trust fund baby. Pag-uwi nila ay agad nilang sinabi kay Vincent ang nangyari. Nagulat ito nang marinig na muntik nang makipag-away sina Arthur at Lilia sa mga estudyante ng academy, pero buti na lang at naawat ito agad ni Tabitha bago pa may masama na mangyari, lalo na't posibleng napatay pa ni Arthur ang mga lalaki kung hindi siya napigilan. Humingi ng paumanhin si Lilia sa abalang naidulot niya pero sabi ni Vincent ay wala naman siyang ginawang mali, sa dami ng naibigay niyang donasyon sa academy, hindi maaapektuhan ang tsansa ni Lilia na makapasok at sinabi rin niya kay Arthur na pareho rin ang sitwasyon nito. Pero dahil sa sobrang insecurities ni Lilia at inakala niya na mas gusto ng ama niyang si Arthur na lang ang pumasok sa academy sa halip na siya, pilit silang pinapakalma ng kanyang mga magulang at sinasabing hindi iyon ang ibig nilang sabihin. Pero pakiramdam ni Lilia ay isa siyang pagkabigo dahil hindi pa rin siya nakakagising ng kanyang mahika. Sumigaw siya ng ayoko na sa inyo, saka tumakbo paalis at naiwan ang mga magulang niyang litong-lito sa nangyari. Makalipas ang ilang oras ay oras na para maghapunan kaya pinuntahan siya ni Arthur, na pag-alaman niyang wala siya sa kwarto. Naaalala niya na noong bata pa si Lilia at madalas siyang kwentuhan ni Vincent tungkol sa academy kaya simula noon ay pinangarap na talaga niyang makapasok doon. Kaya lang ay hindi pa siya maaaring makapasok hanggat hindi siya nakakagising ng mana at mas tumagal ito kaysa sa inaasahan. Palagi siyang pinapayuhan ng mga magulang niya na huwag magmadali, pero nang makita niyang si Arthur ay bihasa na sa mahika sa murang edad, nakaramdam siya ng kawalang halaga. Natagpuan siya ni Arthur na mag-isang nakaupo sa staff break room at gusto sana niyang sabihin ang isang bagay para mapapasaya ito. Pero ayaw rin niyang magmukhang minamaliit niya si Lilia kaya hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Pero bago pa siya makapagsalita si Lilia na mismo ang nagsabi ng paumanhin at humingi siya ng tawad sa pagiging selosa kay Arthur, dahil matapos makita ang kapangyarihan ni Arthur ay tila lahat ng atensyon ng ama niya ay napunta dito pero hindi niya ito sinisisi, dahil alam niyang kasalanan niyang sarili kung bakit siya nakakaramdam ng kakulangan. Alam ni Arthur kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Lilia, kaya marahan niyang hinawakan ang mukha nito at sinabing hindi siya isang pagkabigo, kita niya na nagsusumikap si Lilia at alam din ito ng mga magulang niya. Sigurado siyang proud na proud ang mga ito sa kanya at kahit may dumating mang kagaya ni Arthur, hindi nito mababago ang pagmamahal nila at natawa si Lilia dahil na-realize niyang naging masyado siyang praning. Gusto lang talaga ng ama niyang maging masaya siya kaya't ganoon na lang ang suporta nito. Kabilang na ang pagbibigay ng donasyon para makapasok siya sa academy, naiintindihan na rin niya ngayon na ayaw lang siyang pilitin ng mga magulang niya pero habang mas ginagawa ni Vincent ang lahat para masigurado ang future niya, mas marami ring tao ang tingin sa kanya na spoiled at walang sariling kakayahan. Kaya nagdesisyon si Arthur na tulungan siya at tinanong ni Arthur si Lilia kung gusto ba talaga niyang matutong gumamit ng mahika. Dahil kung oo ay may alam siyang paraan para mapabilis ito at ilang oras ang lumipas at sinabi ni Arthur kina Vincent at Tabitha na umalis si Lilia sa bahay, nabigla ang mga magulang nito at agad siyang pinakiusapan na ipaliwanag ang nangyari. Sinabi ni Arthur na pinapapunta niya si Lilia sa isang lugar para magsanay para sa paggising ng kanyang mahika, pero para hindi sila mag-alala ay tiniyak niyang mababait ang mga taong pinagkatiwalaan niya kay Lilia. Nagtanong sina Vincent at Tabitha kung bakit niya ito pinayagang umalis nang hindi man lang humihingi ng pahintulot sa kanila. Sagot ni Arthur na si Lilia mismo ang may gusto nito at kung kinausap pa raw niya ang kanyang mga magulang bago umalis, baka hindi na niya nagawa ang desisyong iyon pero nag-iwan naman siya ng sulat para sa kanila, kaya iniabot ito ni Arthur kay Vincent. Sa sulat ay ipinaliwanag ni Lilia na matagal na siyang nakakaramdam ng kawalang silbi dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika, kaya kahit gaano pa katagal ay magsusumikap siyang magsanay para maging isang kahangahangang mage. Ngunit hanggat hindi pa niya ito nakakamit ay hindi muna siya babalik sa kanilang bahay, hiniling niya sa kanyang mga magulang na ingatan ang kanilang mga sarili, napaluhod sa lungkot si Vincent habang binabasa ito dahil na-realize niyang siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang nagbigay ng ideya na kailangan ni Lilia maging isang mage para maging masaya at sa totoo lang, kahit kailan ay hindi magiging walang silbi si Lilia sa kanya anuman ang kaya o hindi niya kaya kaya't kahit papaano ay anak pa rin niya ito. Matapos itong sabihin ni Vincent ay biglang sinabi ni Arthur na lumabas ka na, at laking gulat ng lahat dahil sa naroon lang pala si Lilia sa likod ng pinto sa buong oras at nagtanong si Vincent kung ano bang nangyayari dito.
Humingi muna ng tawad si Arthur dahil niloko niya sila at alam niyang napakasakit ng pakiramdam na akala mo nawala ang anak mo, at humihingi siya ng paumanhin sa pagdaan nila sa ganoong sitwasyon, pero ginawa niya iyon para ipakita kay Lilia na mahal siya ng kanyang mga magulang na kahit hindi siya marunong gumamit ng mahika. Naintindihan ni Vincent kung bakit ginawa iyon ni Arthur kaya hindi siya nagalit, sa halip ay napagtanto niyang mali ang naging pagtrato niya at lumapit siya kina Renaud at Alice at humingi ng tawad sa pagtatangkang ipadala agad si Arthur sa academy, kahit kakauwi lang nito. Nais din niyang humingi ng tawad kay Lilia sa halos pamimilit sa kanya na maging mage. Sinabi niya sa anak niya na hindi niya kailangang pumasok sa academy at hindi rin niya kailangang maging mage para maging masaya, malaya siya sa pagpili ng gusto niyang gawin. Na-appreciate ito ni Lilia pero sinabi niyang gusto pa rin niyang pumasok sa academy, kahit paabutin siya ng ilang taon bago magising ang kanyang mahika at gusto pa rin niyang maging mage na kayang magpasaya ng iba gamit ang mahika, at dahil sigurado siya sa desisyong ito ay sinabi ni Arthur na siya na mismo ang magpapagising ng kanyang mahika. Dahil tutulungan niya si Lilia na magising ang kanyang mana at naisipan niyang gawin din ito kay Ellie, pinaupo niya silang dalawa sa gitna ng silid at sinabi ni Arthur na ang unang hakbang ay ang huminga ng malalim, saka dahan-dahan na ilabas ang hininga habang nakapikit para maramdaman nila ang kanilang mana. Si Ellie ay agad nakaramdam ng enerhiya pero si Lilia ay wala pa ring nararamdaman at nagsimula siyang magduda kung may kakayahan ba talaga siyang gumamit ng mahika, pero pinayuhan siya ni Arthur na huwag sumuko. Pagkatapos ay ipinatong ni Arthur ang kanyang kamay sa likod nina Ellie at Lilia, at binalaan silang maaaring makaramdam sila ng kaunting init habang pinapagalaw niya ang kanilang mana. Matapos ang proseso ay nagsimulang makakita si Lilia ng mga kumikislap na liwanag hudyat na nagising na ang kanyang mana ay napakasaya niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay inimbitahan si Arthur at ang kanyang pamilya sa Heli Auction House at namangha sila sa laki ng lugar. Nababahala si Alice na baka hindi siya bagay sa ganitong kasosyal na okasyon, pero sinigurado sa kanya ni Tabitha na ayos lang yun at dapat lang nilang i-enjoy ang gabi. Ang auction ni Tamag ay matagal nang inaabangan ng mga adventurer at mga aristocrat dahil ito ay bihirang pagkakataon para makabili ng mga kakaibang bagay na kinolekta ni Vincent. Kabilang sa mga bihirang gamit ay mga magic beast core at mamahaling estatwa mula sa ibang bansa kaya sobrang higpit ng seguridad dito. At si Renaud ang namumuno sa lahat ng mga gwardya. Pag-umpisa ng auction ay lumabas si Vincent sa entablado at inanunsyo na may mga espesyal silang panauhin ngayong gabi ang pamilya ng hari mula sa kaharian ng Sapin, si Haring Brian, Reyna Priscilla at ang batang prinsipe at prinsesa na sina Curtis at Catherine. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao kaya inakala ni Arthur na mabubuting pinuno siguro ang mga ito dahil mahal sila ng tao. Dahil naroon ang pamilya ng hari at mas naging alerto pa sina Renaud at ang ibang mga gwardya para siguraduhing walang mangyaring masama. Samantala sa loob ay sinimulan na ni Vincent ang auction gamit ang unang item at isang espada na ginawa ng isang kilalang panday, nilagyan ito ng mana kaya dumadaloy ang kuryente sa dulo ng espada. Ang panimulang presyo ay 50 gintong barya pero agad itong tinaasan ng isang bidder ng 51. Habang nagtataasan ang mga bid ng mga tao ay napaisip si Arthur kung posible kaya na magdagdag siya ng elemento sa isang sandata kung bagay ito, bigla niyang napansin si Vincent na naglalabas ng pares ng maskara at tila interesado si Arthur sa mga ito, ngunit napansin niyang nawawala si Sylvia. Akala niya ay naglalaro lang ito kina Lilia o Ellie pero nang makita niyang natutulog ang dalawa ay tumayo siya para hanapin si Sylvia. Samantala si Sylvia ay naglalakad lang sa mga pasilyo ng auction house na parang wala lang, pero biglang hinarang siya ng isang mage na kasama ng pamilya ng hari. Sa entablado ay inilabas ni Vincent ang susunod na item at ipinaalam sa lahat na ito ay isang A-rank na lion cub. Pagkakita pa lang dito ay binanggit agad ni Prinsipe Curtis sa kanyang ama na gusto niya nito kaya't nang magsimula ang bidding, agad nag-alok ang hari ng 1,000 gintong barya para dito. Siyempre ay wala nang sumubok na matatapatan ang alok ng hari kaya agad na naibenta sa kanya ang lion cub. Umakyat sa entablado ang hari para kunin ang cub at tinanong siya ni Vincent kung ano ang balak niya dito at sabi ng hari, pwede naman niyang alagaan ito para sa sarili niya pero dahil gusto ni Curtis na maging isang beast tamer at ipapasa niya ito sa anak niya. Habang nangyayari ito ay abala si Arthur sa paghahanap kay Sylvie nang bigla niyang marinig ang sigaw nito mula sa dulo ng pasilyo.
Agad siyang tumakbo papunta roon at nakita niyang pinagmamasdan ng mage si Sylvie at agad niyang nakilala ang mage bilang isa sa mga kasama ng pamilya ng hari kaya gusto niyang umiwas sa gulo. Magalang na hiniling ni Arthur sa mage na pakakawalan si Sylvie dahil ito ang kanyang mana beast. Nadismaya ang mage nang marinig ito dahil inakala niyang isa si Sylvie sa mga item ng auction at tumakbo si Sylvie papunta sa tabi ni Arthur at handa na sana siyang umalis. Pero sinabi ng mage na interesado pa rin siya kay Sylvie at matagal na niyang gustong magkaroon ng sariling mana beast, kaya inutusan niya si Arthur na ibigay si Sylvie sa kanya. Tiningnan siya ni Arthur na parang tanga at tinanong kung anong akala niya at bakit niya iisipin na papayag siya sa ganoong bagay, pero imbes na tanggapin ang sagot ni Arthur ay nagpaapoy ng magic ang mage bilang pananakot at sinabi na ito ay utos mula sa isang royal mage. Hindi natitinag si Arthur at naglakad na lang palayo pero lalong nainis ang mage kaya tinatakot niyang idadamay ang mga magulang ni Arthur sa gulo. Handa si Arthur na baliwalain ang mga banta laban sa kanya pero hindi niya matiis ang pagbanta sa kanyang pamilya, kaya humarap siya sa mage at sinabihan itong ulitin ang sinabi nito habang naglalabas ng nakakatakot na dami ng killing intent. Ngunit tila nakalimutan niyang nasa auction house siya ni Vincent ang kanyang killing intent ay kumalat sa buong lugar at nabasag ang lahat ng bintana ng sabay-sabay, ang mga may mana tulad ng hari ay nakayanan ito, pero ang mga walang mana tulad ni Vincent ay agad na nawalan ng malay. Agad na tumakbo ang hari para tingnan si Vincent habang napaligiran naman siya ng mga royal guard dahil inakala nilang galing sa isang intruder ang malakas na energy. Sinabi ng hari na kaya niyang protektahan ang sarili niya at inutos sa mga gwardya na unahin ang kaligtasan ng iba at hulihin ang salarin. Napagtanto ni Arthur ang kanyang nagawa at kahit napaurong niya ang royal mage, nagdulot naman siya ng malaking gulo at pinawi niya ang kanyang killing intent pero huli na ang lahat dahil nagkagulo na ang lahat at walang nakakaalam ng totoong nangyari. Kaya inutusan ni Reynald na lumikas muna ang lahat habang nililinaw pa nila ang sitwasyon. Pagkatapos may likas ang lahat ay hiniling ng hari na makausap si Reynald ng private, gusto niyang talakayin ang pagkukulang ni Reynald sa pagdakip ng salarin. Taos-puso na humingi ng paumanhin si Reynald at handang tanggapin ang anumang parusa, pero bago makapagbigay ng hatol si Haring Brian ay nagsalita ang Royal Mage, hiniling niyang pag-isipan ng hari ang pagpapatawad kay Reynald dahil wala namang nasaktan. Ngunit hindi niya ito sinabi dahil sa kabutihang loob lang at malinaw niyang ipinahiwatig ito nang banggitin niya kung gaano kaganda ang mana beast ni Arthur. Pagkatapos ay ipinakilala ng hari ang mage na si Sebastian at sinabing isa itong mage na nagsisilbing security ng pamilya ng hari. Ilang beses nang nailigtas ni Sebastian ang buhay ng hari kaya mataas ang tiwala at tingin sa kanya ng hari. Nang marinig ng hari na interesado si Sebastian kay Sylvie ay tinanong niya si Reynald kung maaari bang ibigay si Sylvie kay Sebastian bilang pasasalamat sa kanyang konsiderasyon. Susubukan sanang magsalita ni Arthur pero pinigilan siya ni Alice dahil bastos magsalita ng walang pahintulot sa harap ng isang hari. Sumagot si Reynald sa kahilingan ng hari at sinabing hindi siya maaaring pumayag dahil si Arthur mismo ang nakakuha kay Sylvie at wala siyang karapatang ibigay ito sa iba. Dahil doon ay nagpasya ang hari na si Arthur na mismo ang tanungin kaya't humarap siya kay Arthur at tinanong kung handa ba siyang ibigay si Sylvie kay Sebastian. Magalang na tumanggi si Arthur dahil walang makakapalit kay Sylvie para sa kanya at nag-alok naman ang hari na ipagpapalit ang World Lion na kakabili lang niya kapalit ni Sylvie. Ayon sa kanya kahit bihira ang mana beast ni Arthur ay mas mahalaga pa rin daw ang Lion, pero muli ay tumanggi si Arthur at sinabing wala siyang balak na ibigay, ibenta o ipagpapalit si Sylvie sa kahit anong dahilan. Naiinis na ang hari at sinabing 2 beses na siyang humiling at hindi na dapat inuulit ng isang hari ang kanyang mga kahilingan. Huling beses niyang tinanong si Arthur kung ibibigay na niya si Sylvie pero nagsisimula na ring mainis si Arthur kaya tumayo siya at tinanong ang hari kung handa ba siyang ipagbili ang sarili niyang mga anak. Nabigla ang hari at hindi alam ang isasagot pero nagpatuloy si Arthur at ipinapaalala niya sa hari na 3 beses na siyang tumanggi, pero ayaw pa rin itong tanggapin na may mga bagay na sobrang mahalaga kaya hindi basta-basta na ibinebenta. Gusto niyang malaman kung paano tutugan ang hari kung may lalapit sa kanya at pilit na bibili ng kanyang mga anak, dahil sa matinding pambabastos sa hari ay agad na tumakbo ang mga gwardya para lusubin si Arthur. Pero napapadapa sila ni Arthur sa isang suntok lang bawat isa. Tinawag silang mga hangal ni Sebastian dahil nabigo silang patayin ang isang batang lalaki. Gusto niya talagang makuha si Sylvie kaya agad siyang nagbitaw ng magic spell para sunugin si Arthur hanggang mamatay.
Ngunit pina-activate ni Arthur ang kanyang static world ability at napahinto ang oras para sa lahat maliban kay Sebastian. Nagtaka si Sebastian kung bakit biglang tumigil sa paggalaw ang lahat, pero sinabi ni Arthur na wala sa kanila ang makakarinig ng kahit anong sasabihin niya. Dahan-dahan na lumapit si Arthur habang sinusubukang pigilan siya ni Sebastian at sinasabing hindi siya mananalo laban sa isang Royal Mage. Sa halip ay sinagot siya ni Arthur sa pamamagitan ng pagputol ng isa niyang binti. Nagsisigaw ng tulong si Sebastian pero binanggit ni Arthur na walang makakaligtas sa kanya ngayon kaya mas makabubuting makinig siya habang buo pa ang kanyang mga tenga. Binalaan siya ni Arthur na alamin ang kanyang lugar at mag-ingat sa pananakot dahil sa susunod, mas malala ang mangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang segundo ay bumalik na sa normal ang oras at nawalan ng malay si Arthur dahil sa sobrang pagod. Ilang sandali pa ay nagising siya sa kanyang kama na may matinding sakit ng ulo pero kahit paano ay hindi siya nakakulong, napagtanto niyang tila napasobra siya sa paggamit ng static world dahil kahit ilang segundo lang ang lumipas, matinding epekto ang idinulot nito sa kanyang katawan. Biglang dumating si Alice para tingnan si Arthur at natuwa siya na gumising na ito. Tinanong ni Arthur kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay kaya ipinaliwanag ni Alice na nagulat ang lahat nang bigla siyang bumagsak kaya't agad niya itong inasikaso, pero kahit ganoon ay matagal pa rin bago tuluyang nakarecover ang katawan ni Arthur. Dahil maayos na ang pakiramdam ni Arthur at tinanong siya ni Alice kung gusto niyang mamasyal at mamili, pumayag si Arthur dahil kailangan din niyang makalanghap ng ibang hangin at habang naglalakad-lakad sila, napansin niya ang isang hairpin na sa tingin niya ay bagay na bagay kay Ellie. Pero wala pa rin siyang pera kaya si Alice na ang bumili ng hairpin at sinabi kay Arthur na pwede niya itong ibigay kay Ellie bilang regalo. Nag-alok din si Alice na bilhan siya ng regalo pero nagtanong si Arthur kung ayos lang ba na gumastos sila ng ganito kalaki, lalo na't baka nawalan ng trabaho si Reynolds sa auction house. Ngunit sinabi ni Alice na wala siyang dapat ipag-alala pagdating sa pera ng pamilya dahil may trabaho rin siya. Hindi alam ni Arthur ito pero si Alice pala ay gumagawa ng mga mamahaling gamit na patok sa mga maharlika kaya kumikita siya ng maayos, dahil dito kaya pa rin nilang bumili ng mga gusto nila. Sa katunayan pagbalik nila mula sa pamimili pareho silang may dalang sangkatutak na bag, pagkauwi nila ay narinig nila si Reynolds na may kausap sa sala at sinasabing hindi niya kayang matahimik kapalit ng pera kung muntik nang mapatay ang anak niya. Tinanong ni Arthur kung ano ang nangyayari at nang makita siya ni Reynolds, napawi ang pag-aalala nito at natuwa na maayos na si Arthur at sabi ni Arthur na hindi na dapat siya masyadong alalahanin dahil ayos lang naman siya. Napansin ng kausap ni Reynolds na si Arthur pala ang batang sangkot sa insidente kaya inanyayahan niya itong lumapit. Inabot niya kina Arthur at Reynolds ang isang bag ng ginto mula sa hari bilang maliit na paumanhin para sa maliit na abala kahapon, pero para kay Arthur ay hindi naman maliit ang matauhan ng 2 knight at isang royal mage. Gayunpaman ay pinili niyang maging magalang at nagpasalamat sa mensahero sa abalang pagpunta rito. Natutuwa ang mensahero sa pagpapakita ni Arthur ng pangunawa kaya't siniguro niya na ang 2 gwardyang umatake sa kanya ay natanggal na sa trabaho. Hindi raw gugustuhin ng hari na mapatay ang isang bata dahil lang sa pagtanggi sa isang kahilingan at para kay Reynolds, hindi sapat ang pagkatanggal sa trabaho bilang kapalit ng tangkang pagpatay sa anak niya. Pero sinabi ng mensahero na bastos din naman si Arthur sa hari at mabuting araw at pinatawad pa ni Haring Brian si Reynolds sa naging kapabayaan nito sa seguridad ng auction house. Kaya hindi dapat ito magreklamo kung binigyan din ng kaunting konsiderasyon ang mga gwardya. Susubukan sanang sumagot si Reynolds pero pinigilan siya ni Arthur at sinabi niyang wala ng dahilan para magalit dahil kasalanan din naman niya na nagsalita siya ng hindi nararapat, at nakaligtas naman siya ng walang matinding pinsala kaya ayos lang sa kanya. Ngunit napaisip siya tungkol kay Sebastian kaya tinanong kung ano ang nangyari rito matapos mabali ang binti nito. Pinaliwanag ng mensahero na tinanggal din sa tungkulin si Sebastian dahil sa pag-atake kay Arthur at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Patuloy nitong sinasabi na si Arthur ang may gawa noon pero para sa iba, tunog nakakatawa iyon dahil walang nakakita kay Arthur na ginawa iyon at tinitingnan siya ng lahat noong nangyari iyon. Naniniwala ang hari na nag-backfire ang spell ni Sebastian kaya nabali ang sarili niyang binti. Lubos na nalungkot ang hari na nangyari ang ganitong bagay kaya naman gumagawa siya ng hakbang para makabawi, bagamat kinikilala ng mensahero ang talento at kabutihan ni Arthur at binalaan din niya ito na mag-ingat sa pakikitungo sa mga taong may mataas na posisyon, dahil hindi lahat ay kasing mapagpatawad ng hari.
Tinanggap ni na Arthur at Reynold ang paghingi ng tawad at nang umalis na ang mensahero, ibinigay ni Reynold ang lahat ng perang dala nito kay Arthur at tinanong ni Arthur kung sigurado ba siyang ibibigay ito sa kanya, pero ayon kay Reynold nararapat lang dahil si Arthur ang humarap sa panganib. Bukod pa roon ay kakailanganin din ni Arthur ng pera kung may binabalak siyang gawin sa hinaharap. Ang nangyari ay isang matinding aral para kay Arthur at bagamat naging hari siya sa nakaraang buhay at sa ngayon isa pa lang siyang bata. Kailangan niyang makahanap ng paraan para labanan ang kapangyarihang politikal, kaya naman kinabukasan ay nakipagkita siya kay Good Sky at ito ang dean ng Magic Academy.